Lumakad siya papunta sa entablado ng talent show na nakasuot ng simpleng, luma ng mga damit at may nakakagulat na kahilingan. Kung maganda ang pagkanta ko, maaari ba akong makahingi ng isang pinggang pagkain? Walang sinuman ang makakahula na sa likod ng mapagkumbabang anyo ng matandang lalaki ay may nakatagong kapangyarihan na kayang magbago ng buhay. Ang set ng Stars in Search of Dreams ay puno ng kasabikan habang nagpapatuloy ang live na taping. Makukulay at maliwanag na mga ilaw ang gumagalaw sa entablado habang sabik na naghihintay ang mga manunood sa susunod na kalahok. Si Maricel Mendonça, ang pinakamamahal na TV host sa Brazil, ay inayos ang kanyang mikropono habang sa isip ay inuulit ang mga tanong para sa susunod na mga performer. Lahat ay tila isang karaniwang gabi lamang sa palabas o yan ang iniisip ng lahat. Ngunit sa pinakadulong bahagi ng entablado may isang taong kapansin-pansin. Isang lalaki na may uban at malumanay na mga mata ang nakatitig sa entablado. Suot niya ang medyo kupas pero malinis na kamiseta, maayos na tinagpiang pantalon at sapatos na halatang pinagdaanan na ang mahabang lakaran. Bagamat hindi siya akma sa marangyang mundo ng palabas, siya'y nakatindig ng may dignidad na tahimik na agad nakatawag pansin sa mga security staff. "Paumanhin po, Ginoo, hindi kayo pwedeng manatili dito," sabi ni Roberto, ang head ng seguridad, sa isang mahinahong ngunit matatag na boses. "Para lamang po ito sa mga rehistradong kalahok." Ngumiti ang matandang lalaki, mainit at nakakatunaw ng loob. "Ang pangalan ko po ay Fernando," mahinang sabi niya, "at gusto ko lang sanang makapag-perform. Naniniwala po ako na may mahalaga akong maibabahagi." Nag-atubili si Roberto. Maliwanag na si Fernando ay hindi dumaan sa karaniwang proseso. Walang rehistro, walang panayam at walang staff na kasama. Hindi talaga siya akma bilang isang kalahok. "Ginong Fernando, naiintindihan ko po," paliwanag ni Roberto, "pero may mga patakaran kami. Hindi po pwedeng basta na lang sumulpot at mag-perform. May proseso ng pag-a-apply, panayam at pagpili." "Naiintindihan ko po na hindi ako dumaan sa normal na paraan," mahinang tugon ni Fernando, "pero wala na po akong kakayahan o panahon para dumaan sa lahat ng yon. Sana lang po ay may magbigay sa akin ng kahit isang pagkakataon." Just noon, napadaan si Maricel sa backstage habang sinecheck ang mga huling detalye bago bumalik on air. Narinig niya ang usapan at huminto, nahikayat ng kabaitan at sinseridad sa boses ni Fernando. "Anong nangyayari rito?" tanong niya, laging maalam sa sinumang pumapasok sa studio. Lumapit si Roberto. "Miss Maricel, gusto pong mag-perform ng Ginoo pero hindi po siya rehistrado at hindi dumaan sa tamang proseso." Tiningnan ni Maricel si Fernando at tila may nagbago sa loob niya. Hindi desperado o litong-lito ang kanyang mga mata, kundi puno ng pag-asa, kalma, malinaw at sadyang makatao. "Ginoong Fernando," mahinahong tanong ni Maricel, "ano po bang gusto ninyong gawin?" Huminga ng malalim si Fernando, tila may ibabahaging napakalalim. "Miss Maricel, alam kong hindi ako kaakit-akit, naiintindihan kong hindi ako ang karaniwang kalahok dito, pero may kakaiba po akong hiling." "At ano yun?" tanong ni Maricel habang lumalapit. "Kung maganda po ang pagkanta ko, maaari po ba akong makahingi ng isang pinggang pagkain?" Tumahimik ang buong paligid. Si Roberto, na handang paalisin si Fernando, ay natigilan. Napakurap si Maricel, tila di sigurado kung tama ang narinig. Hindi pera, hindi kasikatan, ni hindi isang pagkakataon sa tagumpay ang kanyang hinihingi. Ang gusto lang niya ay pagkain. "Isang pinggang pagkain?" dahan-dahang tanong ni Maricel, sinusubukang unawain. "Opo ma'am, walang espesyal. Sapat lang para mawala ang gutom. 2 araw na po akong walang matinong kain. Inisip ko, baka maaari kong ipalit ang isang kanta, kapalit ng makakain." Ang tapat at dalisay na tono ng kanyang boses ay tumama kay Maricel na parang kidlat ng emosyon.
Sa lahat ng taon niya sa show, nasaksihan na niya ang mga taong nangangarap ng kayamanan, bahay o recording contract. Ngunit wala pang humiling lamang ng pagkain. Ginoong Fernando, malumanay niyang sabi, halatang natatamaan ng damdamin, handa po ba kayong kumanta sa harap ng buong bansa kapalit ng makakain? Opo, Miss Maricel, ang musika po ang naging ilaw ko sa buhay. Kahit kailanman ako'y nawalan ng lahat. Kung magagamit ko ito para makuha ang isang bagay na kasing simple ng pagkain, sulit na po. Tumingin si Roberto kay Maricel, hindi alam ang gagawin. Malinaw ang patakaran ng palabas. Hindi pwedeng mag-perform ang mga hindi rehistrado. Pero paano mo tatanggihan ang isang taong may ganitong kahilingan? Talaga bang marunong kang kumanta? Tanong ni Maricel. Mas interesado na ngayon. Ngumiti si Fernando, maliit ngunit may kumpiyansa. Miss Maricel, kaunti na lang ang natitira sa akin, pero malakas pa rin ang boses ko. Nasa puso ko pa rin ang musika, kahit lahat ng iba ay nawala. Biglang dumating si Dante, ang direktor ng palabas, sa backstage. Maricel, leave na ulit tayo sa loob ng 3 minuto. Anong abala? Kailangan kitang makausap, Dante. Agad niyang sabi, hinila ito sa tabi. Mabilis niyang ipinaliwanag ang nangyari. Tumingin si Dante kay Fernando, tapos kay Maricel, tapos kay Fernando ulit. Maricel, seryoso niyang sabi, alam mong nilalabag nito ang lahat ng patakaran natin. Hindi tayo pwedeng basta magpalabas ng kahit sino sa entablado. Maring sabi ni Dante, paano kung hindi siya matino? Paano kung hindi naman siya marunong kumanta? Paano kung panluloko lang ito? Dante, tingnan mo ang kanyang mga mata. Mahinahong tugon ni Maricel. Nakikita mo ba ang anumang panganib o kabaliwan? Dahil ako, wala akong nakikita. Ang nakikita ko ay isang lalaking dumaan sa maraming hirap pero dala pa rin ang dignidad at matinding pagmamahal sa musika. Narinig ito ni Fernando at marespeto siyang lumapit. Pasensya na po sa abala, kalmado niyang sabi, pero nauunawaan ko po ang inyong mga alalahanin. Hindi po ako baliw at hindi po ako nandito para manlinlang. Isa lang po akong taong naniniwala sa kapangyarihan ng musika na magdulot ng koneksyon sa mga tao. Handa po akong patunayan ito, kahit kapalit lang ay isang matinong pagkain. Napabuntong hininga si Dante. Sa haba ng kanyang karera, nakita na niya ang iba't ibang uri ng tao. Matigas siya, pero may puso rin. Ginoong Fernando, sabi niya, alam mo bang ito ay isang live broadcast? Milyon-milyong manonood ang nanonood. Alam ko po, sagot ni Fernando na walang pag-aatubili. At yun po mismo ang dahilan kung bakit ako narito. Kung kakanta man ako para sa pagkain, mas gugustuhin ko pong gawin ito sa harap ng maraming tao. Baka may isang tao na nanonood ngayong gabi ang kailangang maalala na hindi pa huli ang lahat para tuparin ang isang pangarap. Tumahimik ang buong silid. Sa kabila ng kanyang payak na kasuotan at tahimik na kilos, may dangal at karunungan sa bawat salitang kanyang binigkas. Tumingin si Maricel kay Dante na may mapagpakiusap na mga mata. Dante, sa lahat ng taon ko sa palabas na ito, ni minsan hindi pa ako humiling ng personal. Pero ngayon, humihiling ako. Pakiusap, hayaan mo siyang mag-perform. Naniniwala akong ito ay isang sandaling maipagmamalaki natin. Tumingin si Dante sa orasan. Naghihintay na ang production crew, malapit nang magsimula ulit ang kamera. Tiningnan niyang muli si Fernando, may kapayapaan at lakas sa kanyang tindig na hindi bagay sa isang taong may masamang balak. Sige, sa wakas ay sagot ni Dante, pero susunod tayo sa patakaran. 2 kanta lang ang pwede niyang awitin. Kung walang reaksyon ng audience, ititigil natin pagkatapos ng una. At Ginoong Fernando, tumigil siya sandali, tinaasan ng kilay. Sana nga ay espesyal talaga ang boses mo gaya ng sinasabi mo. Napangiti si Fernando, puno ng tahimik na kumpiyansa. Ginoong Dante,
sabi niya, ang inihanda ko ay magpapasalamat sa inyo sa pagbibigay ng pagkakataon. Pangako ko po yan. At sa mga salitang iyon siya ay inalalayan papunta sa entablado. Sa sandaling hindi lang magbabago ng kanyang buhay, kundi pati ng buhay ng lahat ng manonood. Muling lumiwanag ang ilaw sa studio habang bumalik si Maricel sa gitna ng entablado kasama si Fernando. Ang mga manonood na abala pa sa pag-uusap mula sa commercial break ay unti-unting natahimik. Maliwanag na may kakaiba sa nangyayari. Sanay silang makakita ng magagara at polished na performers. Hindi ng isang taong payak ang suot at anyo. Mga ginoo at ginang, panimula ni Maricel na may banayad at mainit na tinig, may isang napaka-spesyal na pangyayari po tayong nasaksihan backstage kani-kanina lamang. Nais ko po kayong ipakilala kay Ginoong Fernando. May dala po siyang isang kakaibang kahilingan, may mga bulungan sa audience, may ilan na nagkatinginan at may mga tahimik na kinuhanan ng litrato si Fernando gamit ang cellphone. Nanatili siyang kalmado sa tabi ni Maricel, nakatingindig ng may biyaya at hindi natinag sa lumalawak na usisa. Ginoong Fernando, tanong ni Maricel, maari po bang sabihin ninyo sa ating mga manunood ang sinabi ninyo sa akin sa likod ng entablado? Lumakad si Fernando papunta sa mikropono at nang magsalita siya, malinaw ang kanyang tinig na umalingaw-ngaw sa buong studio. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Fernando at ako'y narito dala ang isang simpleng kahilingan. Kung maganda po ang pagkanta ko, maaari po ba akong makahingi ng isang pinggang pagkain? Agad ang naging reaksyon. May ilan sa audience na napatawa ng alanganin, hindi sigurado kung parte ito ng isang comedy skit. May iba na halatang nahipo sa damdamin, hindi alam kung paano tutugon sa isang napakasinsirong tanong, lalo na ang mga matatanda sa audience. Makikita sa kanilang mga mata ang matinding awa at paggalang. Si Carlos Enrique, isa sa mga pinakakilalang hurado ng show, ay yumuko ng bahagya na may nakataas na kilay. Kilala siya sa pagiging diretso at hindi paligoy-ligoy. Ginong Fernando, sinasabi niyo bang kakanta kayo kapalit ng pagkain? Opo, Ginoo, sagot ni Fernando na walang pag-aalinlangan. 2 araw na po akong walang maayos na kain. Naisip ko lang, baka maaari kong gamitin ng bagay na mahal ko, ang aking boses, para kumita ng isang simpleng pagkain. Si Amanda Costa, isang hurado na kilala sa kanyang malasakit at galing sa pagtuklas ng talento, ay marahang pinunasan ang luhang hindi niya napansin. Napakatapat niyan, Ginoong Fernando, sabi niya ng mahinahon. Pero kailangan ko pong itanong, talaga bang naniniwala kayo na karapat-dapat kayong narito? Ngumiti si Fernando, kalmado pa rin, nagliliwanag ang kanyang mga mata sa panloob na pananalig. Ginang Amanda, hindi ko po sana nilakbay ang ganitong kalayo kung hindi ako sigurado. Ang musika po ang kasama ko sa bawat mahirap na sandali ng buhay. Hindi po niya ako iniwan at hindi ko rin siya binitawan. Si Mauricio Silva, isang kilalang producer ng musika at hurado na nakatuklas ng mga sikat na artista, ay tumiklop ng mga braso at tahimik na pinagmasdan si Fernando na may papalalim na interes. Anong klaseng musika ang kinakanta mo? Tanong niya. Kinakanta ko po ang galing sa puso, Ginong Mauricio, sagot ni Fernando. Hindi po ako nakatali sa estilo o uso. Kinakanta ko po ang mga naramdaman ko, ang mga pinagdaanan ko, at ang mga itinuro ng buhay. At anong klaseng buhay ang naranasan mong pwedeng gawing musika? Tanong ni Mauricio, na ngayon ay lubos nang nakatutok. Huminga ng malalim si Fernando, tila inihahanda ang sarili na ibuhos ang kanyang kaluluwa. Naranasan ko po ang saya at lungkot, panahon ng kasaganahan at matinding pangangailangan. Nagmahal ako at naranasan ko rin ang matinding pag-iisa.
Pero sa lahat ng yon, natuklasan ko po na ang musika ay ang tanging wika na nauunawaan ng bawat kaluluwa ng tao. Kapag tunay tayong umaawit para tayong direktang nakikipag-usap sa kaluluwa ng isang tao. Tahimik na tahimik ang silid. Walang kahit isang ubo, yapak o bulong ang sumira sa katahimikan. Bawat isa sa studio ay nabigani sa kalmadong presensya at makabuluhang salita ng mapagkumbabang lalaking ito. Ginoong Fernando, marahang sabi ni Maricel, talagang naudyukan ninyo ang aming kuryosidad. Handa na po ba kayong ibahagi ang inyong talento sa amin? Mas higit pa sa handa, Ginang Maricel, tugon ni Fernando. Sa katunayan, matagal ko na pong hinihintay ang pagkakataong ito na maibahagi ang matagal ng nasa puso ko. Dahan-dahan siyang lumakad papunta sa gitna ng entablado, magalang na tumanggi sa alok ng background music. Pumikit siya ng ilang segundo, tila humuhugot ng lakas mula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Pagdilat niya, may kakaiba na sa kanyang mukha, isang liwanag. Kakanta po ako ng isang awitin na naging sandigan ko sa mga pinakamasasakit na yugto ng buhay, anunsyo niya. Ito'y awitin tungkol sa pagkapit sa mga pangarap kahit parang gumuho na ang lahat. At doon nagsimula ang isang bagay na di inaasahan. Nang magsimulang umawit si Fernando, ang unang nota pa lang ay may taglay ng lalim at damdamin na tila pinahinto ang oras sa studio. Buo, mayaman at makapangyarihan ang kanyang tinig. Hindi lang sa tunog, kundi sa kaluluwa. Hindi ito tungkol sa perpektong teknik. Ito'y boses na may dalang kwento, sakit, pag-asa at katotohanan. Si Carlos Enrique na nakarinig na ng libu-libong mga awit ay nakaramdam ng kakaibang kilabot. May kung anong pamilyar sa boses na iyon, hindi masama pero parang isang alaala na pilit bumabalik. Si Amanda Costa hindi na kayang magsalita, ay hayaan na lang ang kanyang mga luha na dumaloy habang nakikinig. Bawat liriko ay puno ng damdamin. Walang pagkukunwari rito, puro puso, purong katotohanan. Kahit ang audience na kanina'y natawa sa kahilingan ni Fernando, ngayon ay tulalang nakikinig. May ilan na tahimik na umiiyak, ang iba ay napapayuko sa hindi makapaniwalang damdamin. Si Mauricio Silva ay hindi makatingin sa ibang direksyon. Unti-unti siyang lumalapit, pilit inaalala kung saan niya narinig na ang tinig na iyon. Sigurado siyang pamilyar ito, pero hindi niya mahanap ang sagot. Pagdating sa chorus, may kakaibang nangyari. Parang may alon ng pagkilala ang bumalot sa studio. May ilang manunood na dahan-dahang sumabay sa pagkanta, tila isang matagal nang nakalimutang kanta ang muling nabuhay. May mga bulong sa audience. Narinig ko na to dati. Sandali lang kilala ko tong kanta. Sa ikalawang berso, biglang tumayo si Carlos Enrique. Namutla ang kanyang mukha. Kasabay niyon tumayo rin si Mauricio, parehong nabigla. Tiningnan sila ni Amanda, litong-lito sa kanilang mga reaksyon. Pero si Fernando ay patuloy sa pag-awit, tila walang kamalay-malay sa bagyong unti-unting bumabalot sa paligid. Matatag at puno ng emosyon ng kanyang boses. Kumakanta siya na parang bawat nota ay kanyang pinagdaanan. At nang marating niya ang climax ng kanta, ang kanyang tinig ay sumiklab, puno ng lakas at pakiramdam na tila pati ang mga pader ng studio ay nadarama ito. Walang sinuman ang ligtas sa epekto nito. Sa likod ng entablado, ang mga technician at crew ay huminto sa kanilang ginagawa. Walang makapalingon, patuloy ang pag-ikot ng kamera pero pati ang mga operator ay tila naantig. Samantala sa social media, sumabog ang mga komento. Sunod-sunod ang mga post. Sino ang taong ito? Wala pa akong narinig na ganito. Parang boses mula sa ibang mundo. Nanatiling tuwid si Carlos Enrique, hindi makakilos. Nakatingin siya kay Fernando, tapos kay Mauricio at pabalik. Tila sinusubukang lutasin ang isang imposibleng palaisipan.
Nang matapos ni Fernando ang huling linya, ang huling nota ay parang mahika na lumutang sa hangin. Umalingaw-ngaw ito sa buong studio, dahan-dahang naglaho sa katahimikan. At pagkatapos, walang kumilos. Ang katahimikan ay tumagal, tila sagrado, habang lahat ay pilit iniintindi ang nasaksihan. Sa wakas, si Amanda Costa ang unang pumalakpak, dahan-dahan. Sumunod ang isa sa audience, tapos isa pa, hanggang sa biglang sumabog ang studio sa palakpakan. Tumayo ang mga tao, nagsisigawan, umiiyak. Bravo! Ang paulit-ulit na sigaw. Ang palakpakan ay maalab, kusa at puno ng damdamin. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, hindi gumalaw si Carlos Enrique. Nanatiling nakatitig kay Fernando, maputla at hindi makapaniwala. Hindi ito totoo. Mahinang bulong niya. Nasagap ng mikropono ang kanyang tinig. Lumingon si Fernando matapos yumuko ng may galang kay Carlos. Kita sa kanyang mata ang kuryosidad. Kilala ko ang boses na yan! Biglang sigaw ni Carlos, agad pinatahimik ang buong studio. Kilala ko ang boses na yan mula nun pa. Kilala ko yan! Umalingaw-ngaw ang tinig niya sa buong paligid. Tumigil ang lahat ng palakpakan. Naka-zoom in ang mga kamera. Ramdam ang tensyon sa hangin. Nakatayo si Fernando sa gitna ng entablado. Tahimik, wala siyang takot sa muka, parang matagal na niyang inaasahan ang sandaling ito. Carlos, ano bang sinasabi mo? Tanong ni Amanda, nanginginig pa ang boses sa emosyon. Dahan-dahang tumayo si Carlos, parang tinamaan ng kidlat. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang itinuro si Fernando. Ang boses na yun, ang kantang yon, Diyos ko, hindi pwede. Sumabay si Mauricio, halatang gulat din. Carlos, iniisip mo rin ba ang iniisip ko? Oo, Mauricio, sigurado ako. Sigaw ni Carlos, halos pumutok ang boses. Ang kantang yon, Never Too Late to Begin Again. Kilala ko yon. Nagkagulatan sa studio. Naglabasan ulit ang mga cellphone. Ang iba'y nagre-record. Ang iba'y naghahanap sa internet. Lalong lumalim ang misteryo. Ang revelasyon ay handa ng yumanig sa buong palabas. Mga komento tulad ng anong nangyayari at bakit gulat na gulat ang mga hurado ay bumuhos sa mga live stream chat. Nag-umapaw ang social media sa haka-haka habang sinusubukang intindihin ng mga manonood ang nangyayaring tagpo sa entablado. Sa loob ng studio, si Maricel bilang isang batikang host ay agad kumilos upang kalmahin ang lumalalang tensyon. Carlos, Mauricio, maaari niyo ba kaming ipaliwanag kung ano ang nangyayari? Tanong niya. Sinusubukang i-guide ang sitwasyon. Tumayo si Carlos mula sa mesa ng mga hurado at dahan-dahang lumapit kay Fernando. Ang tunog ng kanyang mga hakbang ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng studio. Pagdating niya sa harap ng mga awit, tumigil siya at tiningnan si Fernando sa mata. Ginoo, sabi ni Carlos, mababa pero mariin ang boses, may napakahalagang tanong ako. Sige po, itanong ninyo lang, mahinahong sagot ni Fernando, puno ng respeto. Ang buong pangalan ninyo, kayo po ba si Fernando Santos? Tumigil ang mundo, tumigil ang hininga ng studio. Ngumiti si Fernando, payapa, walang bakas ng kaba. Opo, Hinong Carlos. Ako po si Fernando Santos. Fernando Santos. Agad ang naging reaksyon at ito'y sumabog. Si Carlos ay napahawak sa kanyang ulo, tila hindi makapaniwala. Napasinghap si Mauricio. Napabalikwas si Amanda, lantad ang pagkagulat. Imposible! Sigaw ni Carlos, nanginginig ang boses. Ikaw si Fernando Santos, ang Fernando Santos. Nagkagulo ang studio. Tumayo ang mga tao, ang iba'y napasigaw, ang ilan ay napaiyak. Ang mga bulong ay naging sigawan habang kumalat ang pangalan ni Fernando Santos na parang apoy. Maricel, sino ba si Fernando Santos? Tanong ni Amanda, litong-lito ngunit pilit pa ring nagpapanatili ng katinuan. Agad lumapit si Mauricio, halos matapilok sa pagmamadali. Maricel, halos pasigaw niyang sabi,
Si Fernando Santos ay isa sa pinakamalalaking alamat sa musika ng Brazil. Bilyong-bilyon ang naibenta niyang album, isa siyang pambansang simbolo. Alala-alamat nga, bulalas ni Amanda, halos hindi makapaniwala. Pero, anong nangyari? May luha sa mga mata ni Carlos habang nagsalita. Naglaho siya, bigla na lang nawala. Walang sino man ang nakaalam kung nasaan siya o kung ano ang nangyari. Zoom in ang mga kamera kay Fernando na nanatiling kalmado at tahimik. Wala siyang gulat sa mukha, tanging payapang pagtanggap. Totoo po, Ginang Maricel, wika niya. Isa po akong mga awit noon. Nagtagumpay po ako sa loob ng ilang panahon, pero matagal na po yon. Matagal na? Tanong ni Mauricio, nanginginig pa ang tinig. Ikaw ang kumanta ng Corazón de Pay, Camino de Volta, Estrella da Mañana. Lahat ng tao alam ang mga kantang yon. Parang sa isang pelikula, may narinig na tahimik na pag-awit mula sa audience. May humuhuni ng Corazón de Pay. Isa, dalawa, hanggang sa kalahati ng studio ay sabay-sabay na umaawit ng himig. Isang napakagandang koro na nagpapatindig ng balahibo. Lumapit si Amanda, nanginginig. Ginoong Fernando, bahagi ng pagkabata ko ang musika mo. Kumakanta ang mama ko ng Estrella da Mañana para patulugin ako. Napakalaki ng kahulugan niyan sa akin, Ginang Amanda, tugon ni Fernando, puno ng damdamin. Yan po talaga ang dahilan kung bakit ako umawit noon, upang maging bahagi ng maliliit ngunit mahalagang sandali sa buhay ng mga tao. Si Carlos hindi pa rin makapaniwala ang siyang nagtangkang sagutin ang tanong ng lahat. Fernando, anong nangyari? Paano napunta sa ganito ang isang gaya mo? Ang ibig niyong sabihin, tugon ni Fernando, mahinahong tinig. Paano ako mula sa kasikatan ay napunta sa paghingi ng pagkain kapalit ng kanta? Tumango siya. Mahabang kwento po yan, Ginoong Carlos. Sa control room, si Dante ay halos magpapanik sa pagsenyas sa mga cameraman. I-shoot ang lahat, huwag palampasin kahit isang sandali. Ginoong Fernando, bulong ni Maricel, bakas na rin ang emosyon sa boses. Ang buong Brazil ay nakatutok. Lahat ng taong lumaki sa tinig mo, na sumayaw at nangarap sa mga kanta mo, karapat dapat silang marinig ang kwento mo. Tumalikod si Fernando sa kamera, parang kinakausap ang bawat nanonood sa kanilang tahanan. Alam kong may mga tanong kayo, karapat dapat kayong mabigyan ng sagot, at pangako ko, ibabahagi ko ang lahat. Ngayon na ba? Tanong ni Amanda, hindi pa rin makahinga sa damdamin. Ngayon na, tumango si Fernando. Pero bago ang lahat, gusto ko munang sabihin ito sa lahat ng nanonood. Humarap siya sa kamera, mas matatag ang tindig. Lahat ng mata ay sa kanya nakatingin. Hindi ako pumunta rito dahil nawala na ang lahat sa akin. Pumunta ako dahil may natagpuan akong mas mahalaga pa sa lahat ng tagumpay na dating hawak ko. Natuklasan ko kung ano talaga ang mahalaga sa buhay. Tahimik na naman ang buong studio, pati ang mga cameraman natigilan. Hindi mahalaga kung ilan ang naibenta mong album, kung gaano ka kasikat o gaano karaming pera ang mayroon ka. Ang tunay na mahalaga ay kung ilan ang taong natatamaan ng puso mo, ilan ang natulungan mo, at kung kaya mong panatilihin ang pagiging tao mo kahit gumuho na ang lahat. Umiiyak na si Carlos. Pero Fernando, paano nga? Ano talaga ang nangyari? Malalim na buntong hininga ang sagot ni Fernando. Ang kwento ko ay baka magulat kayo, pero ipinapakita nito kung gaano kabilis bumaligtad ang buhay at kung paano minsan kailangan mong mawala ang lahat para matuklasan ang tunay mong sarili. Tumahimik ang lahat. Sa isang punto nagloko ang wiper kaya huminto siya. Saglit siyang tumingin sa passenger seat. Nandoon pa rin ang dilaw na Gerbera, maliwanag, mainit parang araw na ayaw maglaho. Maingat niya itong inayos parang bawi sa mga panahong nawala. Pauwi na ako, Nay. Papunta na ako, Tay. Bulong niya parang panalangin.
Habang nagsisimula ng umandar muli, tumawag si Luciana. Francisco, nire-review ko ang schedule mo. Mas mabuti sigurong paalalahanan mo silang hindi ka pwedeng magtagal. Dahan-dahang bumuntong hininga si Francisco. Luciana, ngayong araw pupunta ako at mananatili ako hanggat gusto ko. Napaka-emotional mo. At nakakalimutan mo, anak nila ako. Tumahimik sa kabilang linya, tapos malamig ang boses. Gawin mo ang gusto mo. Binaba niya ang tawag. Ngunit sa unang pagkakataon, wala siyang naramdamang guilt. Sa katunayan, ito ang unang desisyong siya mismo ang tunay na pumili. Pagkatapos ng ilang oras, lumitaw ang karatula, "Welcome to Itabira." Mas bumilis ang tibok ng puso ni Francisco. Tila kilala ng katawan niya ang daan pa uwi. Umuulan pa rin, mahina na lang, parang yakap mula sa langit. Ngunit sa kabila ng gray na kalangitan, may kakaibang ginhawang bumalot sa kanya. Isang tahimik na pag-asa na dumarating lang kapag ikaw ay bumabalik sa lugar na tunay mong kinabibilangan. Sa rearview mirror, matagal nang nawala ang skyline ng Sao Paulo. Sa harap niya ngayon, makikitid na kalsada, amoy ng basang lupa at pamilyar na tunog ng graba sa ilalim ng gulong. Parang pagpasok sa isang alaala. Pagdating sa bayan, tila mas maliit ang lahat. Parang lumiit mula nang siya'y lumisan. Ang mga puno ay di na ganoon katangkad, mas masikip ang kalsada, ngunit ang damdaming hatid nito ay hindi nagbago. Sa kaliwa, nadaanan niya ang lumang simbahan kung saan siya unang nagkomunyon. Sa kanan, ang soccer field kung saan siya unang natutong magtadyak ng bola, nakapaa. Lumipas man ang panahon, may mga lugar na tila naghihintay lang talaga sa'yo. Huminto si Francisco sa tapat ng panaderya ni Mario. Tabingi pa rin ang karatula. Malamlam ang bintana mula sa init ng oven, gaya ng dati. Sa loob, bumalot agad ang amoy ng bagong lutong tinapay na may keso, mainit at nakaaaliw. Napatingin si Mario, nakaputing apron at biglang ngumiti ng maluwang. "Aba, si Francisco ito, anak ni Antonio. Akala ko nalimutan mo na kami." Ngumiti si Francisco, medyo nahihiya at kinamayan siya. "Hindi ko kayo nakalimutan, Mario. Naligaw lang ako ng kaunti. Ikaw ba yung nagpareserba ng cake?" "Oo, yung gawa sa mais, may fennel, paborito ni Mama. Nasa oven lang, bagong-bago, special batch talaga." "Salamat, anibersaryo nila ngayon. Gusto ko silang sorpresahin." Sumilip mula sa kusina si Donna Nair, may tuwalya sa balikat. "Sige na, hiho. Hindi maganda ang ulan sa matatanda. Pakibati si Donna Carmela para sa akin. Tagal ko na siyang hindi nakikita." Ang sinabi niya ay parang may hindi sinasabi. May kung anong pag-aalinlangan sa tono niya. Medyo masyadong maingat, masyadong malayo. Ngumiti si Francisco, ngunit may tahimik na kaba sa dibdib niya. Hindi na nagtanong si Francisco, hindi na siya nagbasa sa pagitan ng mga linya. Ngumiti lang siya, binayaran ng cake, nagpasalamat kina Mario at Donna Nair at bumalik sa kanyang sasakyan. Sa passenger seat, dalawang simpleng kayamanan ang nakahiga, ang dilaw na gerberas at ang cake na gawa sa mais. Mga simbolo ng pag-ibig at ng tahanan. Sa kanyang dibdib, tumitibok ang isang taimtim na paghingi ng tawad, tila pangalawang puso. Pagliko niya sa kalye kung saan naroon ang dati niyang pampublikong paaralan, may babaeng walis ng walis sa bangketa. Pinababa niya ang bintana. "Donna Lourdes," tawag niya, napatingin ang matanda at pagkakita sa kanya, sumilay ang ngiti. "Francisco, Diyos ko, anak ni Carmela." Pinatong ni Donna Lourdes ang kamay sa pinto ng kotse at tila sumilay sa kanyang mukha ang halo ng tuwa at pangungulila. "Tingnan mo yung sarili mo, laki na, sikat na." "Sikat hindi po, ako pa rin yung dating Francisco." Tumango si Lourdes. "Pupuntahan mo sina Carmela, pagpalain ka, iho." Ngunit nag-iba ang tono niya. "Sabihin mo sa kanila, namimiss ko ang mga kwentuhan namin sa gate."
Ipaparating ko po, sagot ni Francisco, pero may biglang kumurot sa tiyan niya. Bakit nga ba tila lahat ng tao may sinasabi pero hindi buong buo? Nagpatuloy siya sa pagmamaneho. Bawat kanto, bawat tunog ng bayan, parang may gustong sabihin sa kanya. Ang pito ng tren sa malayo, ang tahol ng asong humahabol sa motorsiklo, ang preno ng lumang bus. Lahat nagpapaalala kung sino siya noon. Sa rearview mirror, isang lalaking nakasweet. Sa puso, isang batang nakayapak, may alikabok sa paa at puno ng pangarap. Pagdating niya sa lugar kung saan siya lumaki, lumakas ang ulan. Huminto siya sa ilalim ng puno. Hinubad ang jacket, itinaas ang manggas at huminga ng malalim. Maingat niyang kinuha ang cake at mga bulaklak. Ayaw niyang dumating bilang milyonaryo. Gusto niyang dumating bilang anak. Sa dulo ng kalsada, nakita siya ni Donna Teresa, dating nagtitinda ng cheese pastries sa kanto. Francisco, Diyos ko, himatayin nanay mo pag nakita ka. Sana nga po, biro niya. Anibersaryo nila ngayon, di ba? Ika-42? Oo, buong buhay na magkasama. Agad siyang pinabaunan ng 2 tinapay, may ngiti sa labi. Ito, regalo ko. Sabihin mong miss ko sila. Tanggap ito ni Francisco na parang piraso ng alaala. Nagpatuloy siya. Tumibok ng malakas ang puso nang makita niya ito, ang bakod na bakal sa dulo ng kalsada, ang bahay kung saan siya lumaki. Kahit kupas na ang berdeng pintura, tila mas lalong nagbigay ito ng karakter. Ang matandang punong mangga, nakasandal sa bakod, parang umaalalay, parang nakatingin sa kanya. Pumwesto siya sa bangketa, itinago ang bulaklak sa ilalim ng kanyang damit. Tumibok muli ang puso, mas mabilis pa. Inimagine niya ang eksena, bubukas ang pinto. Ang ina niya tatakpan ng bibig, iiyak at tatawa sabay. Ang ama niya kikilos na parang seryoso, pero palihim na pupunasan ng mata. Magkakasama sila, kakain ng cake, at sasabihin niya, pasensyan at natagalan, pero heto na ako, bumalik ako. 2 hakbang pa lang siya papunta sa gate nang mapansin niya ito. Ang padlock, bago, kumikinang. Hindi yung kalawangin at pamilyar. Napakunot ang noo niya, siguro pinalitan lang. Wala to. Hinawakan niya ang malamig na bakal. Kumislot ang kanyang braso. Tay, nay? Mahina niyang tawag, sinisilip ang loob. Ngunit ang bakuran, masyadong malinis, walang palanggana, walang bangko, wala ang sampayan na pangiti siya ng pilit. Siguro ulan lang to, guni-guni. Napansin niya ang lalaking nakatayo sa kabila sa ilalim ng bubong. Kumaway siya. Kamusta? Ako po si Francisco, anak ni Donna Carmela at Hinoong Antonio. Tumango ang lalaki. Ako si Paulo, bagong lipat lang, pero sabi ng mga tao, mahal sila ng buong bayan. Nandito po ba sila? Nagkamot ng batok si Paulo. Hindi ko po alam. Tahimik palagi. Baka si Donna Lourdes may alam. Nakausap ko na siya. Tatawag na lang ulit ako. Lumakas ang boses niya, Jay. Nay, tay, ako to. Pero ang sagot lang ay ang ulan. Pumapatak sa bubong, rumaragasa sa alulod. Walang boses. Walang galaw, walang buhay sa loob. Tiningnan niya ang oras, maaga pa. Siguro nasa misa sila o bumili ng gulay. Kumapit siya sa pag-asa at biglang umalulong ang langit, kulog. Bagsak ng ulan, tumakbo siya sa gilid ng bahay, tinatakpan ang mga bulaklak, basa ang kanyang damit. Pero mainit pa rin ang puso. Hindi ako aalis hanggang makita ko kayo. Tumunog ang cellphone. Luciana. Kung babalik ka, sabihan mo ako 30 minuto bago. Naghihintay na ang press. Binura niya agad ang notification. Alam na niya, hindi siya para sa podium ngayon. Hindi ngayon. Naglakad siya sa paligid, sinusundan ang dating ruta ng kabataan niya. Baka may makasalubong, baka may makaalam. Amoy ng cake, amoy ng basang lupa. Ang dilaw na bulaklak, tila lumiliwanag kahit sa hamog. Bawat hakbang tila may boses sa alaala. Hawak siya ng pag-asa. Sa pag-ikot pabalik sa kanyang kalye, biglang bumuhos ang buong bagyo. Halos walang makita. Tumakbo siya dumadaos-dos sa putikan. Nay, hintayin niyo ako, tay, pauwi na ako. Sigaw niya.
Tila habol ang isang alaala. Bumalik siya sa harap ng bahay, mahigpit ang hawak sa bulaklak, nakasiksik ang cake sa kanyang dibdib. Wala pa ring sagot, ang langit tila umiiyak kasama niya. Tumunog ang doorbell, kumatok, naghintay, walang tugon. Tahimik ang bahay, sarado ang bintana, parang pinipigilan ang hininga. Tay, Nay! Tawag niya mas malakas, tapos isang tunog mula sa gilid, tarp na humahampas sa hangin. Lumaki ang mata niya, nandoon sa lilim ng pader, dalawang figura, nakayuko. Nagtatago sa ilalim ng sirang plastik na tali-tali sa alambre. Huminto ang mundo ni Francisco, nahulog ang cake. Tumakbo siya, tumitibok ng malakas ang puso. Tay, Nay! Inangat ng babae ang ulo, puting buhok, basang-basa, mga matang puno ng luha pero walang duda. Francisco, anak ko Mahina ang boses, parang huling lakas na inipon para sa sandaling ito. Sa tabi niya, si Antonio, hinila ang plastik. Nanginginig ang kamay, hindi alam kung lamig o hiya. Ano ang unang alaala mo tuwing bumabalik ka sa inyong bayan? I-share mo sa comments. Maingat ang boses ni Donna Carmela. Mahina, ngunit may dalang dignidad na noon pa man ay buhat niya ng buong biyaya. Hindi nag-atubili si Francisco. Lumuhod siya sa malamig na putik. Hindi alintana ang basang damit o ang lamig. Dahan-dahan niyang tinanggal ang kanyang blazer at isinampay ito sa balikat ng ina. Pagkatapos, marahan niyang binuksan ang dalang balot at ipinakita ang mga dilaw na gerberas. Nay, may dala akong bulaklak at cake, galing kay Mario. Sa isang saglit, kumislap ang tuwa sa mga mata ng ina, bago ito muling mapuno ng luha. Naalala mo? Nanginginig ang boses niya. Naalala ko lahat, Nay. Mahina ring sabi ni Francisco, pilit nilulunok ang lumuluhang tinig. Tara na sa kotse. Mainit doon. Makakapagpahinga kayo. Sinubukan tumayo ni Ginoong Antonio, ngunit natapilok. Agad siyang inalalayan ni Francisco. Dahan-dahan, Tay, nandito ako. Inalalayan niya ang dalawa habang sabay-sabay silang lumakad papunta sa kotse. Binuksan ni Francisco ang pinto sa likod, inilatag ang blazer sa upuan at maingat na pinaupo ang kanyang mga magulang. Binuksan niya ang heater, kumuha ng lumang kumot mula sa trunk, mula pa sa isang road trip noon, at itinakip ito sa kanilang tuhod. Mabilis na bumalot ang hamog sa bintana. Sa labas, ang bagyo'y kulay abo. Ngunit sa loob ang kanilang mga hininga ay bumuo ng init, isang payapang sandali. Nay, heto ang cake, sabi niya habang binubuksan ang pakete. Bago pa, tikman mo kahit konti? Mamaya na, anak, mahina ang sagot ng ina. Ikaw muna, huminga ka, ang putla mo. Titigil lang ako sa pag-aalala pag alam kong ayos kayong dalawa. Tinitigan niya sila, ang pagod nilang mata, ang mga mukhang tinibay ng panahon at ang katahimikang puno ng kwento. Ipinatong ni Carmela ang kanyang kamay sa kanya, maliit, magaspang, hugis ng dekadang pananahi. Naitawid naman namin, Francisco. Naglinis ng lalamunan si Antonio, iwas pa rin ang tingin. Ang ganitong ulan, tumatago sa buto, pero lumilipas din, palagi namang lumilipas. Tumingin si Francisco sa salamin sa likod. Tahimik, sarado, walang buhay. Lumabas siya, bumalik sa gate, sumilip sa pagitan ng bakal. Walang larawan, walang sinampay, walang anino ng buhay. Bumalik siya sa kotse, kabado, puno ng tanong. Tay, bakit kayo nasa labas? Anong nangyari sa bahay? Kumunot ang panga ni Antonio. Malalim ang hinga. Parang matagal nang dala ang bigat ng sagot. Ipapaliwanag namin, anak, hayaan mo munang makapagpahinga ang nanay mo. Hindi, Antonio, sabat ni Carmela, banayad pero matatag. Karapat dapat siyang malaman ang totoo, pero hindi pa ngayon. Hayaan muna nating huminga ang puso niya. Hinawakan ni Francisco ang manibela. Gusto niyang malaman agad ang lahat, pero mas nanaig ang hangaring pangalagaan muna sila at pinili niya ang tanging dapat piliin ng isang anak sa ganitong sandali, pagmamahal
Pupunta tayo sa isang guest house, mariin niyang sabi. Maliligo kayo sa mainit na tubig. May tuyong damit, may mainit na sabaw. Kung kailangan babalik tayo bukas. Huwag ka nang gumastos anak, sabi ni Antonio. Pilit pinangangalagaan ng dangal. Kaya pa naman namin. Gumastos? Ngumiti si Francisco may lungkot. Tay, ang pera para sa ganito. Para sa mga sandaling ganito, para sa mga taong mahal natin. Pinunasan ni Carmela ang mata gamit ang gilid ng kumot. Parang ikaw pa rin nung bata ka, palaging ipinaglalaban ng tama. Ngumiti siya, mapait at masaya. Pareho pa rin, Nay, aniya. Ang pagkakaiba lang, huli na. Ipinihit ni Francisco ang susi. Umusad ang sasakyan, palayo sa bahay, tahimik, malamig, walang laman. Ang bagong padlock, makintab at bago, tila simbolo ng lahat ng nawala. Ngunit sa kandungan ni Carmela, ang dilaw na gerberas ay kumikislap pa rin, parang araw sa gitna ng bagyo. Nay, tay, dahan-dahan ang bawat salita. Anibersaryo nyo ngayon. Dumating ako para magdiwang at nangangako ako malalaman natin ang lahat magkasama. Walang sagot. Tanging kamay ni Carmela ang humigpit sa kanya, mainit at nanginginig. At si Antonio, sa wakas, bumitaw, pumikit, umidlip. Tila sa unang pagkakataon, nakahinga. Sa labas, galit pa rin ang ulan, ngunit sa loob may katahimikang bumalot. Hindi na ito ang katahimikan ng pagkakalimutan, kundi ang katahimikan bago ang isang katotohanang magbabago sa lahat. Ramdam ito ni Francisco, parang kulog sa di kalayuan. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya tatakbo. Bumalik siya at hindi na siya aalis. Sa isang maliit na guest house malapit sa plaza, inalalayan ni Francisco ang kanyang mga magulang papasok. Inabot niya sa ina ang malambot na sweatshirt mula sa front desk at sa ama, lumang coat mula sa trunk na amoy luma ngunit may alaala. Hindi ito marangya, ngunit ito ay init, kaligtasan, dangal. At ito pa lamang ang simula. Mas maayos na ba ang pakiramdam mo, Nay? Mahinang tanong ni Francisco habang inaayos ang kumot sa balikat ng kanyang ina. Medyo, anak, sagot ni Donna Carmela, pinilit ngumiti. Ang init, pinapainit din ang kaluluwa. Tahimik lang si Ginoong Antonio, nakatitig sa sahig, parang naghahanap ng lakas sa pagitan ng mga tiles. Tay, ano po ang nangyari sa bahay? Tanong ni Francisco. Halos pabulong, tila natatakot sa sagot. Malalim ang hinga ni Antonio. Bumalik tayo mamaya, mas maganda kung makita mo na lang. Nang humina na ang bagyo, bumalik sila sa kalsada, lahat tila pareho, maliban sa bahay. Ang bagong padlock ay kumikislap parang hatol, isang malamig, makintab na paalala. Muling tinawag ni Francisco ang pangalan ng mga magulang, hindi dahil umaasa kundi dahil nakasanayan. Ngunit ang sagot, katahimikan, mabigat, maling-mali, may humintong pilak na kotse malapit. Lumabas ang isang lalaking nakakulubot na suit, may dalang folder na balat. Ang ekspresyon niya ay parang kilala niya ang pamilya. Magandang hapon, kayo po ba si Francisco? Oo, sino kayo? Reginaldo mula sa Morada Nova Real Estate. Ako po ang humahawak ng property na ito. Ano pong maitutulong ko? Tumigas ang boses ni Francisco. Paliwanag mo kung bakit may bagong kandado sa bahay ng mga magulang ko. Nagiba ang ayos ni Reginaldo. Napatingin sa matandang mag-asawa tapos bumalik ang tingin kay Francisco. Kamakailan lang na-reassign ang property. May utos po na iproseso ang eviction. Lahat ng dokumento ay naipasa naman. Kanino nyo ipinaalam? Hindi sa akin. Nakatira rito ang mga magulang ko. Niyakap ni Carmela ang kanyang mga kamay, parang lumiliit. Anak, hayaan mong magsalita siya, bulong nito. Binuksan ni Reginaldo ang folder at ipinakita ang plastic envelope. Harap lang. May amicable eviction notice at extrajudicial notification. Ayon dito. Tumigil siya. Ayon dito, inabisuhan ang residente na lisanin ang bahay.
Pinalitan ang kandado pagkatapos isauli ang susi sa opisina. Lumapit si Francisco. Sino ang nagsauli ng susi? Humigpit ang hawak ni Reginaldo sa folder. Yung authorized representative. Hindi ko pwedeng banggitin ang pangalan sa kalsada, pero nasa system lahat. Umiinit ang dugo ni Francisco, pero nanatiling kalmado. Humarap siya sa gate, ang parehong gate na dati binubuksan niya pagkagaling sa eskwela. Noon ay bukas palad. Ngayon, wala nang buhay. Tay, Nay, narito ba kayo nung pinapalitan ng kandado? Nag-ayos ng imahinaryong sombrero si Antonio, gawin niya kapag gustong magpakita ng tapang. Narito kami, nakatayo lang sa gilid. Sinabi nilang utos daw mula sa itaas. Kailangan naming ibigay. At ibinigay niyo? Nabitin ang boses ni Antonio. Sinubukan naming magpaliwanag pero walang gustong makinig. Sa tabi niya niyakap ni Carmela ang gerberas sa dibdib. Parang iniingatang huwag mawala ang liwanag. Isa lang naman ang hiningi ko, bulong niya. Yung graduation photo mo, Francisco. Nanginginig ang boses. Sinabi kong kunin na nila ang lahat pero wag lang yung larawan. Pinayagan ka ba nila? Tanong ni Francisco na mamanhid ang lalamunan. Hindi noon, sagot ni Carmela habang dumadaloy ang luha sa pisngi. Pero may dalagang taga-simbahan na nakakita sa frame sa kahon sa bangketa. Dinala niya sa akin, basag ang salamin, pero itinabi ko pa rin. Tumikhim si Reginaldo, halatang gusto nang tapusin ang usapan. Mas mainam po siguro kung bukas na lang kayo pumunta sa opisina. Doon natin masusuri ang proseso para sa mga gamit. Nakaimbak po sila sa aming pasilidad. Napatingin si Francisco. Mga gamit? Ibig mong sabihin, itinapon niyo lang ang buhay ng mga magulang ko sa isang bodega? Napaatras si Reginaldo. Sir, sumusunod lang po ako sa utos. Hindi ako ang gumagawa ng desisyon. Tagapagpatupad lang po ako. Lumapit si Francisco sa gate hanggang halos idikit ang mukha sa padlock. Ipinatong niya ang kamay sa bakal, parang sinusubukang painitin ang isang bagay na pinatay ng kalupitan. Bumaha ang alaala, ang kalawangin nitong ingay, ang nanay niyang kumakaway sa bintana ng kusina, ang tatay niyang sumisigaw mula sa loob. Isara mo ang pinto, iho, papasok ang hangin. Ngayon katahimikan, naputol ang boses ni Francisco. Nay, kailan po kayo huling nakapasok? Ibinaling ni Carmela ang tingin sa lupa. 2 buwan na, bagsak ang mga salitang iyon, parang batong inihulog sa kailaliman, humampas, lumawak, nangalog ang paligid. Tinakpan ni Francisco ang bibig. 2 buwan na, 2 buwang inuulan at iniinitan. 2 buwang sarado ang pinto, 2 buwang malayo kayo sa kama, kalan, alaala. At ang bigat ng 2 buwan na yon ay parang ulap sa langit, madilim, puno, handang bumuhos muli. Nilunok ni Francisco ang kaba at sinubukang tumindig ng maayos kahit tila pinipiga ng bigat ng sandali ang tuhod niya. Saan kayo natulog? Tanong niya mahina, ngunit diretsyo. Tumingin sa malayo si Ginoong Antonio sa isang kalyeng tila nakakalimot. Kung saan pwede anak, sa pasilyo ng simbahan, minsan sa silong ng bahay ng kapitbahay kapag hindi umuulan, pero kapag malakas ang ulan, bumabalik kami rito. Itinuro niya ang gilid ng pader, nakakatulong yung trapal kahit papaano. Humigpit ang mukha ni Francisco. Ha? Walang sino man sa bayan? Napangiti si Antonio, mapait at pagod. Mabubuti ang tao, anak, may nag-abot ng sopas, may nagbigay ng kumot, pero lahat may kanya-kanyang laban. Hindi mo pwedeng iasa sa kanila, araw-araw ang laban mo. Tiningnan ni Reginaldo ang kanyang relo, halatang balisa. Kailangan ko na pong umalis, patawad talaga sa nangyari. Inayos niya ang folder. Kung makakapunta kayo bukas, 9:00 ng umaga sa opisina ng Morada Nova Real Estate, katabi ng munisipyo, maari nating repasuhin ang lahat. Dalhin niyo po sana ang valid ID. Tumingin siya kay Francisco, ngumingiti ng pangkumpanyang peke.
Mas maganda kung makakilos kayo agad. Mabilis ang mga ganitong proseso. Pagkasabi nito, umikot siya, nagpaalam at sumakay sa kotse. Umarangkada ito at tuluyang nawala sa kalsada. Naiwang nakatayo si Francisco, isang kamay sa malamig na gate. Sa likuran niya, nakasilong pa rin ang kanyang mga magulang, hawak-hawak ang cake at bulaklak na tila banal na alaala. Sa mga sandaling iyon, ang mundo'y tila hindi na mas malawak sa lapad ng kalawangin nilang gate. "Tay, Nay," bulong niya. "Bukas ng umaga, ako ang unang pupunta sa opisina. Walang gagalaw sa buhay ninyo kung hindi dadaan sa akin." Tumango si Carmela habang ang luha ay muling dumaloy sa pisngi. "Kung loloobin ng Diyos, anak." Hindi nagsalita si Antonio. Sa halip ipinatong niya ang kamay sa balikat ni Francisco. Isang tahimik, ngunit matatag na kilos na nagsabing, "Narito pa rin ako." Muling bumuhos ang ulan, mahina ngunit tuloy-tuloy. Pinunasan ni Francisco ang mukha, huminga ng malalim at inalalayan pabalik sa kotse ang kanyang mga magulang. Habang umaandar ang makina, muling lumingon si Francisco sa padlock. Hindi na ito basta kandado. Isa na itong mensahe at ngayong pagkakataon hindi niya ito palalampasin. "Bukas, bubuksan natin ito," aniya. Sa tamang paraan, umalis sila patungong guest house sa gitna ng ambon. Ang dilaw na gerberas ay nasa kandungan ni Carmela, banayad ang pagkinang sa ilalim ng kulay abong liwanag. Sa dibdib ni Francisco, may gumising, matalim, malalim at hindi na maitatanggi. Ang paggising matapos ang mahabang, tahimik na pagkakatulog. Sa maliit na guest house, matapos ang mainit na paligo, muling nanumbalik ang katahimikan. Nakaupo sa gilid ng kama si Carmela, balot sa makapal na bathrobe. Si Antonio na may nakasquat sa sahig, pinapatuyo ang sapatos gamit ang blower na inarkila nila sa front desk. Maingat, parang ibinabalik ang dangal sa gamit na niluma ng panahon. Ipinatong ni Francisco ang cake sa nightstand. Inilagay ang mga dilaw na gerberas sa isang baso ng tubig at naupo sa silyang malapit sa kanila. Kailangan niyang malaman, kailangan niyang maunawaan. "Nay, tay," marahan niyang sabi do, "ikwento niyo lahat, simula't simula, huwag kayong magtira." Nagkatinginan sina Carmela at Antonio. Tumango si Antonio, mabagal. Huminga ng malalim si Carmela. "Nagsimula yon isang Martes ng umaga," simula ni Carmela. "May dumating na batang lalaki. Sinabi niyang, kailangan naming lisanin ang bahay. May dala siyang papel, sabi niya opisyal na raw. Maayos siya magsalita. Pero maraming salitang hindi namin lubos na naintindihan. Ang sabi, gusto raw ng may-ari na bawiin ang bahay. Sabi namin ikaw ang may-ari," dagdag ni Antonio, pilit pinapatatag ang boses. "Pero sabi niya wala raw pangalan mo sa dokumento. Ibang tao raw ang listed. Nakatalang may responsibilidad sa iyo." Pinipigilan ni Francisco ang galit, pinipiling makinig. "Nakiusap akong kahit hanggang katapusan ng buwan lang kami," patuloy ni Carmela, "para maayos naming maisalansan ng gamit. Pero sabi niya tapos na raw ang palugit. Naiabiso na raw pero wala namang kaming natanggap." Kinuhanan nila ng litrato ang mga gamit, ani Antonio. Ginawang listahan, parang inventaryo, tapos dinala ang mga gamit sa storage, para raw sa kaligtasan. "Nakiusap akong iwan ang makinang panahi ng nanay mo. Sabi nila kailangan ng sulat na pahintulot," ani Carmela. Halos wala ng lakas ang boses. Napayuko si Francisco, tinakpan ang mukha. "Tinangkang tumawag sa akin?" "Tinawagan ka namin, anak," sagot ni Carmela, puno ng paghingi ng tawad na hindi naman niya utang. Voicemail lagi. Minsan may sumagot, babae. Sabi niya, busy ka raw. Sinasabi ko sa kanya na kailangan ka namin. Araw-araw akong umaasa. Hanggang sa sumuko na rin kami. Ayaw ka naming abalahin. Pinag-isipan ko pang ang puntahan ka sa Sao Paulo, ani Antonio.
Pero mahal lang pamasahe at ang tuhod ko kaya nanatili kami, naghintay. Pero ang palagi lang naming narinig, balik na lang po bukas. Hinugot ni Carmela ang isang lukot na sobre mula sa maliit na pitaka. Sa loob nito ay 2 bagay, isang dasal card ni Inang Maria at isang basag na larawan ni Francisco sa graduation gown. Nung kinukuha nila ang mga kahon, marahang sabi niya, naiwan sa lupa ang larawang ito, basag ang salamin. Apakan na sana ng lalaki, halos pabulong na dagdag niya. Pero si Linda, yung taga-simbahan, nakita yon, pinulot, inabot sa akin. Ang sabi niya, itago mo yan Carmela, balang araw, babalik ang anak mo. Itinago ko ito. Mahina ang boses ni Donna Carmela. Hawak ang basag na litrato. Parang huling hiningang iniingatan ng isang tao. Maingat na kinuha ni Francisco ang larawan, parang baka lalo pa itong mabasag kung mahigpit ang hawak. At habang tinititigan niya ito, bumuhos ang alaala. Ang ama niya nakatayo sa dulo ng auditorium, buong pagmamalaking nakatitig. Ang ina niya nasa gitna, umiiyak at tumatawa sa parehong sandali. Ngayon ang larawan, kupas at basag, ay eksaktong larawan ng pinagdaanan nila. Wasak pero buo pa rin. Saan kayo natulog nung unang gabi? Tanong ni Francisco halos pabulong. Sa hagdan ng simbahan anak, sagot ni Antonio. Pinatuloy kami sandali ni Father Elias. Nang hindi umuulan, pinapasilong kami ng kapitbahay sa may bubungan. Pero kapag umuulan, bumabalik kami rito. Kasi kahit papaano, tumigil siya. Malapit kami. Malapit saan, Nay? Nanginginig ang boses ni Francisco. Malapit sa buhay natin, anak, mahinang sagot niya. Ang bahay na ito ang kwento natin. Sa gilid ng bangketang yon, doon namin pinili pa ring manatili para hindi kami tuluyang lumayo sa kung sino kami. Tumahimik ang lahat. Sa malayo may marahang tunog ng telebisyon, palatandaan na sa labas ng silid nagpapatuloy pa rin ang buhay. Pero sa loob ng kwartong yon, huminto ang oras. Paano kayo kumain? Paano ang gamot? Tanong ni Francisco, takot doon sa maaaring sagot. May mga tumulong, sagot ni Carmela. Si Donna Teresa nagdala ng tinapay, si Donna Lourdes kumot, yung babae sa botika binigay ang gamot ko sa alta presyon, utang muna. Hindi kami nagutom. Ang naranasan namin, hindi gutom. Sandaling natahimik siya, hinahanap ang tamang salita. Kundi panghihiya at katahimikan. Naglinis ng lalamunan si Antonio, hawak ang gulugod ng kanyang lumang coat. Isang gabi, sumabog ang ilaw sa poste, nagsindi ng buong kalsada, natakot kami. Pero ang nanay mo kahit maliit, may puso tapang na sapat para sa isang bahay. Yakap ko siya, sabi ko, lilipas din. Tumungo siya at lumipas nga gaya ng palagi. Pero masakit na luha si Francisco. Bakit hindi niyo sinabi na akin ang bahay? Tumingin lang si Antonio sa harapan. Dahil sa papel, hindi iyo. Malalim ang buntong hininga. Kapag mahirap ka, anak, matututo kang mas malakas ang boses ng dokumento kaysa ng bibig mo. Ang hiling lang naman namin, kaunting oras pa, at sa puso namin, umaasa kaming darating ka. Hinawakan ni Carmela ang kamay ni Francisco. At dumating ka! Pumikit si Francisco at pinisil ang kamay ng ina. Bukas, babawiin natin ang lahat. Pupunta tayo sa opisina, sa bodega, kahit saan kailangan. Hindi ako aalis sa bayang ito hanggat wala kayong sariling bubong ulit. Tumingin siya sa bintana. At ang bahay na ito, hindi pa tapos ang kwento nito. Tumango si Antonio. Sa wakas, hindi na may pag-aalinlangan, kundi may kumpiyansa. Sumandal si Carmela sa balikat ng anak, gaya ng ginagawa niya dati tuwing uuwi ito galing paaralan. Pagod pero ligtas. Anibersaryo namin ngayon, bulong niya. Walang cake, walang handaan, pero nandito ka. At sapat na muna yon. Uminit ang silid sa tahimik na presensya. Sa labas ang ulan ay naging ambon na lang. Tumayo si Francisco, maingat na itinakip ang kumot sa kanyang mga magulang, pinatay ang ilaw at sandaling tiningnan ang dilaw na gerbera sa baso. Maliwanag pa rin, matatag.
Gaya ng pag-ibig na tumangging mabasag, humiga siya sa maliit na sofa sa guest house, hindi makatulog. Bawat salita, bawat katahimikan, ulit-ulit sa isipan. May mali, ang timeline, ang biglaang pagpapalayas, ang pagkandado agad-agad. Pero hindi muna siya nagtulak, hindi pa. Binigay na ng mga magulang niya ang sobra sa isang gabi. Darating ang buong katotohanan. At kapag dumating yon, handa siya. Dumating ang umaga, banayad. Amoy ng bagong kape lumulutang sa hallway ng guest house. Dala ni Francisco ang tray, tinapay, mantikilya at tira ng cake. Pagkatok niya, si Carmela ay nasa kama, nagsusuklay ng buhok. Si Antonio nakayuko, mabagal na itinatali ang sintas, parang pinapahaba ang oras bago ang mahirap na sasabihin. "Nakapahinga ba kayo?" tanong ni Francisco habang inilalapag ang tray. "Nakarelax, anak," sagot ni Carmela, mahinang ngiti. "Kapag kasama ang anak, napupunta rin ang tulog. Ngayong araw, ayusin natin lahat. Pupunta tayo sa opisina, sa storage, kung saan man kailangan." Nagkaroon ng katahimikan, naglinis ng lalamunan si Antonio, tumingin muna sa asawa, bago sa anak. "Francisco, may matagal nang gustong sabihin sa iyo ang nanay mo." "Sabihin niyo, Nay," ani Francisco. "Kailangan ko nang malaman lahat." Huminga ng malalim si Carmela, humigpit ang hawak sa suklay. Nung araw na pinalitan ng kandado, hindi lang yung lalaki mula sa real estate ang dumating. Biglang umunat ang likod ni Francisco, nakatutok ang atensyon. May isa pang babae, maayos ang bihis, malakas ang pabango. Siya ang naunang dumating, bago pa ang lahat. Nangatog ang tiyan ni Francisco. Ang sabi niya, nabitin ang boses ni Carmela. Ang sabi niya na mas mabuting umalis na kami, na ikaw raw ang nagdesisyon, na nahihiya ka raw sa amin, na ang bahay na ito hindi na daw bagay sa imahe mo. Tumigil ang puso ni Francisco. Pumikit siya. Hindi na niya kailangan ng pangalan. Alam na niya kung sino. Si Luciana. Nagtagal bago makasagot si Donna Carmela. At nang sa wakas ay nagsalita siya. Mahina ang boses pero matatag. Si Luciana. Parang kasangkapan na kahit sino'y hindi na kayang igalaw. Sabat ni Ginoong Antonio, tumitig kay Francisco. May dala siyang mga dokumento. Pinag-usapan nila ang mga permiso, lagda at kung paano daw sa pangalan niya nakapangalan ang bahay. Pagdating ng real estate team, tapos na ang desisyon. Tumigil ang mundo ni Francisco. Huminga siya ng mababaw. Ang isip niyang parang tubig, dumaloy, walang mahawakan. Sigurado ka na tumango si Carmela, may lungkot na tagal nang nakatago sa puso. Sigurado ako, tinitigan niya ako sa mata at sinabing, mas mabuting ganito, na ayaw mo na raw maabala na ang bahay na to hindi na babagay sa imahe mo. Nakiusap akong matawagan ka kahit minsan lang, dun mismo sa harap niya, pero sabi niya hindi na raw kailangan. Na nakuha na niya ang mensahe mo. Instinktibong hinanap ni Francisco ang bulsa, baka sakaling may ebidensyang magpapatunay na hindi totoo. Pero wala, tanging tunog lang ng pintig ng puso niya. Bakit hindi niyo agad sinabi? Mahina ang boses niya, puno ng sakit. Dahil ayokong masaktan ka, sagot ni Carmela, nanginginig ang kamay. Akala ko, buong-buo ang tiwala mo sa babaeng yon, at kung ako ang magiging dahilan para magiba ang tiwalang yon, baka masira ka sa loob. Kaya ako'y tumahimik na lang at nagdasal na darating ka. At heto ka nga, umiling si Antonio, namamaos ang tinig. Gusto kong puntahan ka agad noon, pero sabi ng nanay mo, huwag tayo maging sagabal. Iba na raw ang buhay mo, hindi raw tayo dapat mangabala. Umupo si Francisco sa gilid ng kama, tulala, nakatingin sa sahig. Lahat ng piraso ng puzzle ngayon ay malinaw na. Mga hindi nasagot na tawag, mga mensaheng walang tugon, ang liham na hindi nakarating, ang kandado, ang papel, ang katahimikan. Nay, may naitabi ba kayong anuman mula sa araw na yon? Dokumento, ebidensya? Bumunot si Carmela mula sa kanyang bag ng isang lumang cellphone. May gasgas.
Nakiusap ako sa dalaga sa panaderya na i-record yung usapan ni Luciana at ng lalaki mula sa real estate. Hindi ko naintindihan lahat, pero tinago ko. Hindi ko ipinadala sa iyo. Baka sabihin mong nag-aalala lang akong ina. Gumagawa ng kwento. Kinuha ni Francisco ang cellphone, inilapit sa tainga at pinindot ang play. May static. Tapos isang malamig di mapagkakamalang boses. Yes, you may proceed, it's authorized. The owner agrees, change the lock today, there will be no opposition. Naniga si Francisco, sumakit ang sentido. Siya yun, walang duda, nabagsakan ng katahimikan ng silid. Pati ang hangin sa labas parang huminto. Tumindig si Antonio, tuwid ang likod, parang isang ama na handa ng kumilos. Anak, anong gagawin natin ngayon? Tumayo si Francisco, hinawakan ng kamay ng kanyang mga magulang. Matiwasay ang boses. Ngayon, ilalantad natin ang lahat. Pupunta tayo sa opisina ng real estate. Kukuhanin natin ang gamit ninyo, bawat dokumento, bawat detalye. At pagkatapos, babalik ako sa São Paulo. Kakausapin ko si Luciana, harapan. Huwag mo na siyang labanan, wika ni Carmela. Piliin mo ang kapayapaan. Hindi ako lalaban na sagot ni Francisco. Pero magsasalita ako, ipapaalala ko sa kanya kung sino talaga ako. At alalahanin ko kung sino ang tumigil akong maging. Huminga siya ng malalim, inayos ang blazer sa upuan at muling tiningnan ang dilaw na gerberas sa baso. Matingkad pa rin, matatag pa rin tulad ng pagmamahal. May tiwala kayo sa akin. Mula pa noong ipinanganak ka, sagot ni Carmela. Walang pag-aalinlangan. Kung gayon, sumama kayo sa akin. Ang pasilyo ng guest house mas maliwanag kaysa kahapon. Sa labas, abala ang bayan gaya ng dati, pero may nagbago. May sinulid ngayon na humihila kay Francisco, pasulong, mula puso papunta sa katotohanan. Wala nang katahimikan, wala nang pagpapanggap. Paglapit nila sa kotse, dahan-dahang pinatong ni Antonio ang kamay sa balikat ng anak. Hindi ko hinahanap ang paghihiganti, anak. Ang gusto ko lang, respeto. At yan ang makukuha mo, tay. Respeto, dangal, tahanan. Inalalayan ni Francisco ang mga magulang papasok sa sasakyan. Bago pa umandar, tumingin siya sa guest house. Sa tahimik na kalye, sa bayang humubog sa buong pagkatao niya, handa na siya, may sakit ho. Pero ngayon may direksyon. Tahimik na umandar ang sasakyan. Sa harap nila kanto patungo sa sentro ng bayan. Mas malayo ang opisina ng Morada Nova Real Estate at lagpas pa roon ang São Paulo. Isang pag-uusap na matagal nang nahuli, hindi lang kay Luciana, kundi sa sarili niya. Kung naniniwala kang ang matatanda ay karapat-dapat sa katarungan at dignidad, isulat sa comments, Hustisya para kina Dona Carmela at Hinoong Antonio. Huminto si Francisco sa harap ng opisina ng Morada Nova. Ang lumang karatula, kupas. Ang pintura, nagluluma. Sa loob, sobrang linis, parang pinipilit takpan ng kalat na iniwan. Sa likod ng counter, tumingin si Reginaldo. Bumaba ang salamin niya sa ilong, nanlaki ang mata. Pumasok si Francisco, kalma, buo at hindi na matitinag. Nasa tabi niya ang kanyang mga magulang. Bumalik kami, anya. Maingat ngunit matatag ang tinig ni Francisco. Lahat ng dokumento tungkol sa bahay, ang order ng pagpapaalis, buong listahan ng gamit na kinuha at ang address ng storage unit. Ngayon, napabuka ang bibig ni Reginaldo, handang sundin ang karaniwang protocol. Pero agad niyang nalamang hindi ito ang oras para sa formalidad. Sandali lang po. Pumasok siya sa likod na opisina at bumalik dala ang isang lumang brown folder. Sa unang pahina, malinaw at walang duda, pangalan ni Luciana, rehistrado bilang opisyal na may-ari ng bahay. Nakakabit roon ang email na may kanyang electronic signature. Autorisadong palitan ang kandado at alisin ang lahat ng gamit. Kasunod, ang listahan, makina ng pananahi, baul ng mga damit. Mga kaldero at kawali, lumang radyos, mga larawang pampamilya. Ang storage unit ay nasa dulo ng bayan, paliwanag ni Reginaldo. Itinuro
ang mapa. Kung sasamahan niyo kami, pwede po nating ma-release lahat ngayon din. Hindi kumurap si Francisco, binasa ang bawat linya. Pagkatapos, ipinakita niya ang maliit na gasgas na cellphone ng ina. May recording dito. Nandun si Luciana, ina-authorize ang pagpapalit ng kandado. Isama mo yan sa file at ilista mong hindi kailanman pumayag ang mga magulang ko. Tumango si Reginaldo, hindi makatingin. Opo sir, nauunawaan ko. Patawad po na talaga. Amoy kalawang at alikabok ang bumalot sa hangin nang hilahin ng tauhan ang bakal na pinto ng storage. Gumulong ang malaking yupi-yuping kahon. Sa loob nito, mga piraso ng buhay, lumang makina ni Carmela, may baluktot na paa. Baul, may mga pinggan na nakabalot sa dilaw na dyaryo, kumot na amoy, lumang aparador. Radyo, tinapalan ng tape, hinaplos ni Carmela ang makina. Kasama ko ito ng maraming taon. Ibabalik natin sa bahay, Nay. Pangako ni Francisco. Ako na ang bahala. Matapos ang pirmahan at makuha ang lahat ng gamit, ibinalik ni Francisco ang magulang sa guest house. Bumili siya ng malinis na damit, gamot at nag-iwan ng pera sa receptionist kasama ang mahigpit na tagubilin. Alagaan niyo po sila hanggang makabalik ako mamayang hapon. Paglingon niya, hinawakan ni Antonio ang braso niya. Banayad. Hindi mo kailangang sumigaw, anak. Sabihin mo lang ang totoo. At yun mismo ang balak ko, sagot ni Francisco. Walang distraction, walang musika, focus lang. Pakiramdam niya, mas maikli ang biyahe kaysa dati. Walang musika, sapat na ang ingay ng isip niya. Sa bulsa niya, ang mga printout na dokumento. Sa puso niya, larawan ng kanyang ina sa ulan. At ng ama, pinoprotektahan siya, para bang bubong na pinipilit itayo laban sa pagbagsak. Pagdating niya sa apartment, bahagyang bukas ang pinto. Sa loob, nag-uusap si Luciana at isang assistant. May mga champagne glasses at folders naghahanda para sa press event. Pumasok si Francisco, tahimik, matatag. Kailangan ko ng kwarto, anya. Agad nag-MPK ang assistant, umalis, walang salita. Lumingon si Luciana, kumapit sa likod ng sofa. Suot ang paboritong PR, smile. Love, buti na lang, bumalik ka. Nandyan ang press sa ikawalo. May briefing ako para... Ikaw ang nag-utos na palitan ng kandado sa bahay ng mga magulang ko. Ang boses ni Francisco hindi galit, pero matatag. Sandaling nanginig ang ngiti, pero hindi niya ito binitiwan. I handled the situation. Alam mo kung gaano kahalaga ang imahe mo. Palagi silang tumatawag, sumusulpot ng walang abiso. Sa pangalan ko yung bahay para sa proteksyon mo, di ba? Ginawa ko lang ang dapat mong gawin pero wala kang lakas ng loob. Lumapit si Francisco, hindi galit ang mata niya, kundi malinaw. Ang pagtuloy mo ay pagtapon sa dalawang matandang tao mula sa tahanang pinaghirapan nilang itayo. Ang pagprotekta mo sa imahe ko ay ang pagsasara ng pinto habang sila'y nasa ulan. Hindi yan pamamahala, Luciana. Kalupitan yan. Nagyakap si Luciana ng mga braso. Emosyonal ka. Hindi mo kasi naranasan ng pressure nila. Legal lahat ng ginawa ko. May abogado, may authorization. May power of attorney ka para sa pinansyal. Wala kang karapatang ipahiya ang mga magulang ko. Nagbago ang tono niya. Lamig, panlalait. Francisco, magpakatotoo ka, public figure ka. Okay ang humble roots mo sa speech, pero hindi yan bagay sa pang-araw-araw na buhay. Bit-bit nila ang amoy ng lumang barangay sa mundo ng kontrata at kamera. Lumapit siya pa lalo. Ako ang nagpapalabas sa'yo sa magazine. Ako ang pumoprotekta sa deals mo. Ako ang nagsisigurong hindi makita ng mundo ang mahina mong bersyon. Hindi kumurap si Francisco. Ang mahina ay yung tinatapakan ang marangal para magmukhang matangkad. Ang maliit ay yung nililito ang tagumpay sa pagpapaalis. Nagpalit si Luciana ng taktika. Okay, gets ko, galit ka. Ayusin natin ito at mag-hire tayo ng caregiver. Lagay natin sila sa magandang pasilidad. Maglabas tayo ng statement. Misunderstanding lang. 2 linggo lang makakalimutan ng lahat. Hindi siya sumagot. Bagkus,
Binuksan niya ang folder at inilatag sa mesa. Lagda ni Luciana sa lock authorization, inventory ng gamit, mga litrato ng storage unit. Tapos tahimik, kinuha niya ang cellphone ng ina, pinindot ang play. At sa kwartong iyon, ang boses ni Luciana, malinaw, malamig at hindi na maikakila, ay bumulong ng katotohanan na hindi na niya matatakasan. Oo, maaari na kayong magsimula. Pinayagan na, palitan ng kandado ngayon, namutla si Luciana. Nirecord mo yon? Ang nanay ko, sagot ni Francisco, para ipagtanggol ang sarili niya laban sa'yo. Tumahimik ang silid, mabigat, walang gumalaw. Binitiwan ni Luciana ang pagkakahawak sa sofa. Ang boses niya mahina, ngunit walang bahid ng pagsisisi. Ginawa ko lang ang wala kang tapang gawin. Inalis ko ang humihila sa iyo paatras. Lumapit si Francisco, ipinatong ang kamay sa dibdib. Humihila? Sila ang nagtulak sa akin pasulong. Bawat ladrilyo ng pagkatao ko, sila ang naglatag. Pinaikot kanila sa nakaraan, sigaw ni Luciana. Tumingkayad si Francisco, parang may naalala siyang matagal nang nawala, ngunit ngayon ay buong-buo na sa kanyang pagkatao. Simula ngayon, wala ka ng kapangyarihan sa pamilya ko. Ibabalik mo ang titulo sa pangalan ko. Pipirma ka ng pahayag na ginawa mo ang lahat ito nang walang pahintulot ko. At sasagutin mo ang pinsalang ginawa mo. Emosyonal, material at moral. Itinaas niya ang cellphone. Dahil itong audio na ito ang katotohanan at ang mga taong hindi kayang harapin ang katotohanan, sila ang mahina. Nanggigil si Luciana, manipis ang paghinga. I-expose mo talaga ako. Isusugal mo lahat ng pinagsamahan natin. Hindi ako nagsusugal. Binabawi ko lang ang lahat ng sinubukan mong ibaon. Ang mga magulang ko, ang pangalan ko, ang pinanggalingan ko, at yung natitira, kontrata, titulo, headlines, kaya kong buuing muli. Pero ang dangal na tinapakan, hindi yon basta binabalik. Lumapit muli si Luciana. Ngayon ay nakikipagnegosasyon na. So anong plano mo? Ano ngayon? Ngayon pupunta ako sa legal team. Ngayon magsasampa ako ng kaso. Ngayon babalik ako sa Itabira. At ngayong gabi matutulog ang mga magulang ko sa ilalim ng bubong na may respeto. Kinuha niya ang folder, ang cellphone at ang susi ng kotse. Bago lumabas, tumingin siya sa huling pagkakataon. Sa'yo na ang imahe, akin ang katotohanan. Umalis siya, iniwan ang champagne glasses, ang briefing folders at isang katahimikan na mas malaki pa sa buong apartment. Paglabas, huminto si Francisco, huminga ng malalim, hindi ang hininga ng kontrol, kundi ang hininga ng paglaya. Nangangatog pa rin siya, pero sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, tama ang bigat ng buhay niya at tama rin ang direksyon ng puso. Sa bulsa niya, mga dokumento. Sa dibdib niya, boses ng ina na nagsabing, "Anak ko!" Kamay ng ama sa balikat, tahimik pero buo, at ang katiyakang nasa tamang laban siya. Pagkasara ng elevator, napayuko siya. At pag-upo sa kotse, hindi niya agad pinaandar. Ipinatong niya ang noo sa manibela at umiyak, hindi malakas, hindi padalos-dalos, kundi malalim. Parang drawer na binuksan at dahan-dahang inalis ang lahat ng hindi na kailangan. Guilt, pagsasawalang bahala, pride, katahimikan. Bumukas muli ang elevator, tahimik na lumapit si Mauro, ang doorman. "Dr. Francisco, may kailangan po ba kayo?" Pinunasan ni Francisco ang mukha gamit ang manggas. Ngumiti, pagod. "Kailangan ko ang daan, Mauro, at lakas ng loob." Tinapik ni Mauro ang sariling dibdib. "Ang daan, nasa iyo na, pero ang tapang, marami na akong nakitang mayaman na wala niyan. Pero ikaw, nasa iyo yan." Tumango si Francisco puno ng pasasalamat. Sumakay siya sa kotse, may iisang layunin, ang simulan ng hustisya. Sa opisina, agad tumayo ang receptionist. Gulat, dumiretso si Francisco. "Atatjelos Helena, sa opisina ko, ngayon." Ilang minuto pa, pumasok si Helena Prado, may dalang clipboard. "Francisco, anong nangyari?"
Kailangan kong ipalipat pabalik sa pangalan ko ang isang ari-arian at magsampa ng kaso laban sa real estate company dahil sa walang pahintulot na eviction. May mga dokumento ba tayo? Lahat, audio, email, inventory. Sino ang pumirma sa authorization? Tumigil si Francisco, huminga. Luciana! Nanlaki ang mata ni Helena pero hindi na siya nagtanong. Nauunawaan ko! Umpisahan ko agad. Okay ka lang ba? Hindi pa. Pero magiging okay ako. Ngayong araw, hindi ko pinoprotektahan ang imahe ko. Pinoprotektahan ko ang mga magulang ko. Kinuha ni Helena ang mga papel. Magkakaroon ka ng protocol bago maghating gabi. Ako na ang tatawag sa kanila. Hindi na kailangan, pupuntahan ko sila. Sa labas, nasa tawag si Renato, ang driver. Sir, naka-ready na ang backup car. Ako po ba ang magdadrive? Hindi, ako ang magmamaneho. Kailangan kong mag-isip. Naiintindihan ko, sir. Bukas susunod ako sa Itabira, kasama ang doktor. Kukuhanan natin sila ng full check-up. Ayos. Tumawid si Francisco palabas ng syudad, parang binabaybay ang sarili niyang pagbabalik. Iniwan niya sa likod ang mga skyscrapers. Sa harap ang mga palikulikong kalsada ng Minas Gerais. Sa passenger seat, 2 bagong kumot, gamot, coat at sa gitna ng lahat, ang batang Francisco na sa wakas pauwi na. Lubog na ang araw nang lumitaw ang mga bundok. Nagmaneho siyang mas mabilis, hindi para tumakas, kundi para humabol. Gabi na nang kumatok siya sa pintuan ng guest house, sa loob, si Carmela ay tahimik na nagagantsilyo. Si Antonio nakatutok sa lumang radyo, mahinang bumubulong ng musika. Anak ko, sabi ni Carmela, at parang lumawak ang buong silid. Ibinaba ni Francisco ang bag at lumuhod sa harap nila. Hinawakan ang kamay nilang dalawa. Patawarin niyo ako para sa lahat ng hindi ko nakita, sa lahat ng hinayaan kong mangyari habang wala ako. Malalim ang hinga ni Antonio. Lahat tayo nagkakamali kahit pa may mabuting intensyon. Pero may mga pagkakamaling kailangan talagang itama. At ayusin ko lahat, tay. Tahiin muli, bawat hibla, binuksan niya ang bag, isinabit ang coat sa ama, inilapag ang gamot sa lamesa. Bukas, pupunta tayo sa doktor. Walang limitasyon. Kumpletong pag-aalaga. At binayaran ko na ang dagdag na araw dito. Wala nang kukuha sa bubong nyo hanggat buhay ako. Hinawakan ni Carmela ang mukha niya. Gusto sigurong siguraduhing totoo siya. Nagbago ka. Hindi po, Nay. Naalala ko lang kung sino talaga ako. Tumunog ang telepono ng guest house. Kumatok ang manager. Ginoong Francisco, tawag po mula sa Sao Paulo. Sinagot niya si Attorney Helena. Na-file na lahat. Naka-injunction na ang pagbawi ng ari-arian. At may notice na laban sa real estate agency. Salamat. Gusto mo bang ako na rin ang humawak ng divorce? Tahimik. Pumikit si Francisco. Bukas na yan. Ngayong gabi, dito muna ako. Ibaba ang telepono. Isara ang pinto. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, umupo siya sa sahig sa tabi ng kama ng kanyang mga magulang. Nagkwentuhan sila buong gabi. Mga alaala, unang uniforme niya sa paaralan. Amoy ng nilulutong beans sa kalan, ang punong jabuticaba. At sa bawat alaala, unti-unting gumaan ang bigat. Hindi sabay-sabay, hindi lubos, pero gumaan. Nang makatulog ang mga magulang, gising pa rin si Francisco. Nakatitig sa kisame. Naiikot sa isip niya ang lahat, ang kandado, ang trapal, ang salitang pinayagan. Ngunit sa halip na magpalalim ng pait, nagpatibay ito sa kanya. Sa katahimikan ng gabi, muling bumalik ang ambon, mahinang kumakatok sa bintana. Tumayo si Francisco, walang pagmamadali. Isinara niya ang kurtina, itinakip ang kumot sa mga magulang at marahang ibinulong, "Nandito na ako." At nanatili siya. Hindi para maging kung sino man, kundi para maging anak muli. Bago pa sumikat ang liwanag ng umaga, nakatayo na si Francisco. Ang kalendaryo niya, walang laman. Ang mga prioridad niya, bago. Tumunog ang kanyang telepono, mga mensahe mula sa mamamahayag, investors, apps sa schedule.
Iisa lang ang sagot niya, mamaya na tayo mag-usap. Tulad noong binatilyo pa siya, bumaba siya sa panaderya para bumili ng bagong lutong tinapay. Isang maliit na kilos, pero sapat na para baguhin ang mundo, dahan-dahang gumising ang bayan. Ganon din siya, pero ang mundo ni Francisco hindi na umiikot sa meeting at numero. Umiikot na ito sa mga pangalan, Carmela, Antonio, at sa isang bagong katotohanan, simula ngayon, walang ibang magsasalita para sa akin, kundi ako mismo. Lumabas sila ng maaga, kasama ang araw na unti-unting sumisilip sa likod ng ulap. Unang hinto, doktor, check-up, presyon, lungs, pangkalahatang kalagayan. Maayos at tapat ang doktor. Pagod na kayo, pero matatag. Kaunting pahinga, tamang pag-aalaga, makakabawi kayo. Para kay Francisco, regalo ang balitang yon. Salamat po, Doc. Ako na ang bahala sa lahat, walang kulang. Huminto sila sa botika, sa tindahan ng damit, sa maliit na grocery sa kanto. Bit-bit ni Francisco ang mga bag. Parang isa-isang ibinabalik ang lakas sa mga braso na minsang nagbuhat sa kanya. Inabot ni Antonio ang isa. Kaya ko pa yan, anak. Ngumiti si Francisco, at hahayaan kitang magbuhat, tay, basta hindi ka na mag-isa. Kalagitnaan ng umaga, tumunog ang telepono. Attorney Helena, nakuha na natin ang injunction. Inakto ng korte ang kahinaan ng mga magulang mo. Aprobado na ang pagbawi ng bahay. Pumikit si Francisco, mabagal ang buntong hininga. Salamat, ngayong araw sisimulan kong ayusin ang bahay. Pero bago yon, gumawa siya ng ibang desisyon. Nagrenta siya ng maliit ground floor na bahay malapit lang. Malamig ang sahig, tahimik ang paligid, may terasa. 3 buwang bayad agad. Pangalan ng kanyang ina ang nasa kontrata. Dumating ang susi, may maliit na silver tag, House 3. Naitay, dito muna kayo, mainit, tahimik, amoy kape ang loob. Hinatid ni Carmela sa dibdib ang susi. Parang milagro, anak. Hindi milagro to, Nay. Tungkulin ko ito. Hapon na nang tumapat sila sa dating bahay. Basa pa ang bangketa. Nagniningning pa rin ang kandado. Huminga ng malalim si Francisco. Katabi niya si Reginaldo, tahimik na ngayon, may hawak na sobre na may court order. Gawin natin ito ng tama, sabi ni Francisco. Walang drama, puro respeto lang. Binasa ng opisyal ang order. Pinalitan ng locksmith ang kandado sa harap ng araw, hindi sa anino. Pagbukas ng pinto, sumalubong ang amoy ng lumang alaala at amag. Lalapit sana si Carmela, pero pinigilan siya ni Francisco. Hintay lang, Nay. Unahin natin ang hangin, ipasok natin ang liwanag. Binuksan ang mga bintana, pumasok ang araw. Itinukod ni Antonio ang kamay sa pintuan, parang kinamayan ng lumang kaibigan. May mga yapak sa paligid, nakapansin na ang kapitbahay. Ngayong araw na ba yan, Seu Antonio? Sigaw ni Donna Lourdes. Oo nga, sagot ni Antonio, at tila na puno ng sigla ang buong kalye. At hindi inaasahan, nagsidating ang mga tao. Si Mario may dalang mainit na tinapay. Si Donna Teresa may tray ng manok at kanin. Si Paulo, bagong kapitbahay, may 20 tabut walis. Sa loob ng ilang minuto, nagkaroon ng tahimik na mutiram, community cleanup. Lahat may ginagawa, nagkukusot, naglalaba, nag-aayos ng kurtina, nagsasabon ng tiles. Parang muling humihinga ang bahay. Hindi niyo kailangang gawin ito, umiiyak si Francisco. Kailangan namin, oo, sagot ni Donna Lourdes. Ang mabubuting tao hindi dapat bumabalik ng mag-isa. Natagpuan ni Carmela ang eksaktong lugar kung saan dapat ilagay ang kalan. Hinaplos niya ang counter, ngumiti. Dito ako nagmasa ng tinapay nung taglamig na walang katapusan. At ako, sabat ni Antonio, tinuro ang pader. Ako ang nagbitin ng estante dyan. Balik ko yon. Pinagtawanan mo pa ako, Francisco. Unang engineering calculation ko yon, Tay. Natatawang sagot ni Francisco habang dumadaloy ang luha. Habang nagtatapos ang paglilinis, lumabas sandali si Francisco. Pagbalik niya, bit-bit niya ang pamilyar na baul, yupi-yupi mula sa storage. Inilapag niya ito sa gitna ng sala.
Lumapit si Carmela, dahan-dahang binuksan, parang banal na bagay sa loob. Mga lumang litrato, mga piraso ng tela, amoy ng panahon na pahinto ang hininga niya at sa sandaling iyon, hindi lang ito pagbabalik, ito'y pagbawi. I-type sa comments, I loved this story. At magpatuloy tayong magbahagi ng mga kwentong tumatama sa puso. Mga kumot, isang bughaw na bestida at ang lace na mantel mula sa kanilang kasal ang maingat na nakatiklop sa ilalim. At sa pinakailalim, isang sobre. Agad itong nakilala ni Ginoong Antonio. Itinabi ko yan nung 10 taong gulang ka pa lang. Anya, may ngiting puno ng dekada. Binuksan ito ni Francisco dahan-dahan. Sa loob, manipis na kwaderno, may takip na karton, nakaguhit sa lapis sa harap. Mga pangako ni Francisco. Binuksan niya ang unang pahina, nanginginig ang kamay. Ang unang linya isinulat sa malabong sulat kamay ng isang bata. Bibili ako ng bahay para kina nanay at tatay. At hindi na uulan sa loob, tumigil ang mundo. Itinakip ni Carmela ang kamay sa bibig. Hindi na niya kayang magsalita. Inalis ni Antonio ang salamin at pinunasan ng mga mata. Tumingala si Francisco, may ngiti ng isang batang nakatupad sa pangako. Natagalan man, pero tinupad ko. Hindi pa handang tirhan ng lumang bahay. Ang pintura bukas pa, pero malinis ang sahig, tuyo ang mga silya at nakaon ang mga ilaw. Gabi na nang bumalik sila sa House 3, ang maliit na paupahang bahay, ilang kanto lang ang layo. Hawak-hawak ni Carmela ang notebook sa kanyang kandungan, parang banal na aklat. Iba na ang hitsura ng lungsod sa gabi. Ang mga poste ng ilaw sa kalsada, parang gintong laso na patnubay pabalik sa kanto ng kanyang kabataan. Pagdating sa bahay, binuksan ni Francisco ang mga bintana, pinapasok ang hangin ng gabi at inilagay ang dilaw na gerberas sa baso sa mesa. "Neytay, ngayong gabi, sabay tayong kakain," ngumiti siya. "Bukas, magpipintura tayo. Tapos dadalhin ng muebles at kapag handa na ang bahay, babalik tayo sa tamang paraan, walang pagmamadali, walang takot." Itinaas ni Antonio ang baso ng tubig para sa bubong na tumanggap muli sa amin at sa anak na bumalik, para sa lupang hindi kami kinalimutan, dagdag ni Carmela, at sa pag-ibig na kailanman hindi umalis. Bago siya dalawin ng antok, nagpadala si Francisco ng mensahe sa kanyang abogado. Ituloy ang kaso, ilipat ang lahat. Walang kompromiso sa likod ng pinto, harapan lahat. Pinatay niya ang screen, umupo sa pader, pumikit. Pagod siya, ngunit ito ang uri ng pagod na masarap. Yung pagkatapos ng tama at totoo, habang papikit na siya, may mahinang katok sa pinto. Si Linda, mula sa kalsadang simbahan, nakatayo sa labas, may hawak na frame sa ilalim ng braso. Sabi ni Dona Carmela tungkol sa graduation photo, "Inaayos ko." Tinanggap ni Francisco ang frame at ngumiti. Ngayon, wala nang basag na salamin, tanging kalinawan. Isinabit niya ito sa dingding, tuwid, malinis, buo. "Ngayon, alam na ng bahay ang daan," ani Linda nakangiti. "Oo," sagot ni Francisco. "Bukas, muling magsasalita ang bahay." Gabing yon, natulog silang lahat. Bawat isa may dalang bahagi ng tagumpay. Carmela at Antonio may kapayapaan, at Francisco may layunin. Kinabukasan, habang kinikiskis ang pader ng kusina, dumating si Renato, dala ang isang brown na sobre. "Para sa iyo, boss, walang return address, iniwan lang sa inn." Binuksan ni Francisco sa loob 2 dokumento at isang maliit na bagay nakabalot sa tissue na binuksan niya. Pregnancy test, malinaw na positibo. Kasama nito ang opisyal na dokumento, form ng paglipat ng titulo. Ibinalik ang bahay sa pangalan ni Francisco. Isang liham, sulat kamay na pamilyar. "Francisco, wala akong dahilan. Lumaki ako sa mundong kapag mahirap ka, wala kang mukha. Maaga kong natutunan. Kung mabilis mong binubura ang nakaraan, mas kaunti ang sakit kapag nawala. Akala ko noon nililigtas kita tayo mula sa mundong yon.
Pero naging ako ang pader na pinangako kong babaklasin. Naging filter ako, naging katahimikan, naging kandado nang sabihin kong it's authorized para ko na ring nilagdaan ang pagkakakulong ko sa sarili. Kahapon nalaman kong buntis ako. Biglang nakita ko kung gaano kadaling gawin sa batang ito. Ang ginawa sa akin, putulin ang ugat. Ibinabalik ko ang bahay, nasa kamay na ng abogado ang pirma. Hindi ikaw ang problema, Francisco. Ako ang salamin ng sariling takot. Kung sakali, sana'y makilala ng batang ito ang kanyang mga lolo at lola. Luciana! Tahimik na nakatayo si Francisco. Nanginginig ang sulat sa kamay. Sa labas, sumisikat na ang araw. Si Carmela nagsasampay ng bagong dish towel. Si Antonio pinapagpag ang lumang alpombra, may lambing ng musikero. Lumabas si Francisco. Nice, itay buntis si Luciana. Pantay ang boses na hindi galit, puno lang. Ibinabalik niya ang bahay. Opisyal na! Napahawak si Carmela sa dibdib. Buntis? Oo, ipinakita niya ang mga papeles. Tinanong niya kung sakali pwede bang makilala ng bata ang kanyang mga lolo't lola. Tumingin si Antonio sa anak. Seryoso ang mata, tapos ngumiti. Matagal maunawain. Ang apo ay laging biyaya, anak. Tumango si Francisco. Nanlalabo ang paningin habang marahang yumapak ang mga paa sa kalsada. Si Luciana, basang-basa sa ambon. Walang kolorete, buhok ay basa, yakap-yakap ang isang folder sa kanyang dibdib. Walang nagasang darating siya. Huminga siya ng malalim mula sa labas ng tarangkahan. Hindi naglakas loob pumasok. Nandito ako para humingi ng tawad. Hindi upang baliktarin ang nangyari sapagkat hindi ko na kayang bawiin, kundi upang akuin ang pananagutan. Inangat niya ang folder. Narito ang mga dokumentong pirmado, mga resibo ng storage. Isang nakasulat na paghingi ng paumanhin. Nasa abogado mo na rin ang mga ito. Tahimik ang pintuan. Tumingin si Carmela kay Francisco, saka muli kay Luciana. Pumasok ka, Hija. Malamig ang ulan. Nag-alinlangan si Luciana. Ngunit dahan-dahan siyang pumasok sa loob ng bakuran. Sa walang lamang sala, huminga siya ng malalim. Naamoy ang halimuyak ng lumang dingding at ng sabaw ng nilulutong beans na iniwan ni Linda kanina. Hinubad niya ang sapatos, parang pumapasok sa banal na lugar. Dona Carmela, Seu Antonio, ako. Naputol ang boses niya. Akala ko noon, pinoprotektahan ko si Francisco mula sa inyo. Pero ang totoo, pinoprotektahan ko siya mula sa sarili ko. Lumapit si Carmela, maamo ngunit matatag. Nagkakamali tayo dahil sa pilipit na dahilan, anak. Pero binabayaran natin yon sa pamamagitan ng pagtatama. Nagtaas ng tingin si Luciana, umiiyak ng tahimik. Aalis na ako sa kumpanya. Akuin ko ang lahat ng ginawa ko. Inilagay niya ang kamay sa kanyang tiyan, halos di halata. Chat, ayokong matutunan ng batang ito ang takot sa pinanggalingan niya. Kung mas makakabuti, babalik na lang ako sa ibang araw. Lumapit si Antonio, tulad ng dati, matatag. Bumalik ka, oo. Laging may upuan dito para sa isa pa. May plato para sa isa pa. At isang kwentong naghihintay pang pagalingin. Umiyak si Luciana. Si Francisco, kalmado, nakatindig ng buo. Nasa legal team ko na ang mga papel. Hahayaan nating ang batas ang gumawa ng nararapat. Walang shortcut. Alam ko, tango ni Luciana. Hindi ako dumating para makipag-ayos. Dumating ako upang mag-iwan ng espasyo para sa bahay na ito, sa kwento na ito. Sa batang ito, maingat na inilapat ni Carmela ang palad sa tiyan ni Luciana. Isang walang salitang basbas. Ang bata'y dapat may ugat. At kung pahihintulutan mo, ako ang tatahi ng unang damit niya. Ngumiti si Luciana sa gitna ng luha. Hindi ako marunong manahik. Turuan kita, sagot ni Carmela. Tahi sa bawat sakit. Unti-unting napuno ng init ang bahay. Dumating ang mga kapitbahay. May nagdala ng mesa, ng upuan, ng florera. Ibinayubay ni Francisco ang graduation photo sa dingding. Ngayon ay maayos na nakaframe. Sa ilalim, inilagay niya ang notebook, mga pangako ni Francisco, nakabukas sa unang pahina.
Walang kailangan ipaliwanag. Pumalakpak ang mga kapitbahay, banayad, parang liwanag ng araw matapos ang ulan. Umalis si Luciana ng walang pagmamadali. Nagbigay ng maliit na kaway mula sa bangketa. Bago lumiko sa kanto, tumingin siya kay Francisco. Salamat sa hindi pagsigaw. Ngayon, sagot ni Francisco, ang tanging tunog na mahalaga ay martilyo at halakhak. Ang katarungan gagawin ng nararapat. Naglakad siya palayo at walang nagsismis sa tarangkahan sapagkat lahat ay naging saksi sa tunay na mahalaga. Isang kandadong binuksan mula sa loob, isang bubong na muling itinayo at 2 kamay ng ina nag-aalay ng sinulid sa sinumang handang matuto. Nang makaalis ang lahat ng bisita, kinuha ni Francisco ang isang silya at naupo sa beranda. Sumunod si Antonio, hawak ang kanyang sombrero. Kasunod si Carmela, may dalang 3 tasa ng kape. Tumigil na ang ambon. Sa itaas nila ang langit ay malinis, puno ng bituin. Tay, wika ni Francisco nakatanaw. Kung talagang darating ang batang ito, gusto kong dito siya matutong maging tao, tumango si Antonio. Kung gayon, dalhin mo siya. Ituturo namin sa kanya ang tunog ng tren, ang lasa ng jabuticaba, ang paggalang sa mga nauna, at ang pagtahi sa mga napunit ng buhay. Ngiti ni Carmela mula sa mata, hindi dahil sa tagumpay, hindi dahil sa paghihiganti, kundi sa isang bagay na mas bihira, ang imposibleng unti-unting nagiging totoo. Ang bahay na minsang nagtaboy, muling bumukas. Ang babaeng minsang nanakit, bumalik ng mapagpakumbaba. At ang anak na minsang nawala, nakabalik na. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, may tinig muli ang kinabukasan sa loob ng mga dingding. Huminga ang bahay. Puting pader, matibay na bubong, kurtinang lase na umiindayog sa hangin, at sa bakuran namumulaklak na muli ang puno ng jabuticaba. Pagkaraan ng ilang araw, nagtipon muli ang komunidad, ngunit sa pagkakataong ito para sa isang bago, isang basbas, isang pagbubukas ng sala, at habang lumalambot ang hapon, bumalik si Luciana, may kargang sanggol. Namumugto ang mata, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa paglago. Binuksan ni Francisco ang tarangkahan, walang sinabi. Wala nang kailangang sabihin, nagkaintindihan na sila, hindi sa mga talumpati, kundi sa katahimikan. Binuksan ni Dona Carmela ang kanyang mga bisig at malumanay na sinalubong ang sanggol, niyakap ng mahigpit sa kanyang dibdib. Maligayang pagdating, apo ko, bulong niya. Matagal kang hinintay ni Lola sa gitna ng bagyo at araw. Lumapit si Seu Antonio, tinapik ang munting pulso ng bata gamit ang nanginginig na mga daliri. Ang kanyang ngiti itahimik, ang mga matay basa ng galak. Ganitong iyakan niya ay paalala na muling nagsisimula ang buhay. Sa dingding, kumikislap ang larawan ng pagtatapos. Naka-frame na ngayon, buo at tuwid. Sa ilalim nito ang kwaderno, mga pangako ni Francisco. Bukas pa rin sa unang pahina. Pumulot ng panulat si Francisco. Huminga ng malalim. At sa sulat kamay ng isang taong lumaki na, ngunit may kaluluwa pa rin ng batang dating nangangarap, isinulat niya ang bagong linya. Pangakong tinupad, bubong, respeto, ugat. Sa labas, nagtitipon ng buong komunidad sa harap ng bahay. Nakatayo si Francisco, nakasimpleng damit, karga ang bata. Mababa ang boses, ngunit bawat salita'y umabot sa puso ng lahat. Ngayon, binubuksan natin ang Carmela at Antonio Foundation, ugat at bubong. Isang tahanan para sa matatandang pinaalis at pamilyang nawala ng silungan. Tiningnan niya ang paligid, ang mga mukha, ang bintana, ang lugar kung saan minsan siyang naligaw. Dito, walang matutulog sa bangketa. Dito, respeto ang batas. Sa unay, mahihinang palakpakan. Ngunit unti-unting lumakas ang mga palad. Hanggang ito'y naging yakap. Lumapit si Donna Lourdes na may dalang mainit na tinapay. Si Mario ay nangakong magbibigay ng kape. Si Linda magtuturo ng pagbuburda, si Paulo alalay sa mga spreadsheet at mag-aalay ng oras. Sa likod ng hanay, nakatayo si Luciana, yuko ang ulo. Naroon,
Tahimik niyang pinirmahan ang papeles ng donasyon. Hindi siya tumakas. Nanatili upang akuin ang nakaraan at bumuo ng mas maayos na hinaharap para sa kanyang anak. Sa hapon ding iyon, magkakasama silang naupo sa sala. 3 salinlahi, magkakatabi, parang mga bagong lagay na til sa bubong. Ang bata natutulog na ngayon sa mga bisig ni Carmela at ang katahimikan, hindi ito walang laman. Ito'y isang uri ng katahimikang nagsasabing, nasa tahanan tayo. Tumingin si Francisco sa kanyang mga magulang. Tay, Nay, tinuro ninyong ang tagumpay na walang ugat ay hindi makakapagpatayo ng bubong. Matagal man, pero ngayon ko lang tunay na naunawaan. Sumagot si Seu Antonio sa simpleng lakas ng isang ama. At hindi kami tumigil kakahintay sa iyo. Dagdag ni Carmela. Ang pangako ng anak, walang deadline, may daang tatahakin lang. Tiningnan ni Francisco ang paligid. Ang mga pader, tuyo. Ang larawan, tuwid. Ang bakuran, berdemuli. Ang mesa, nakahain. Ngumiti siya. Sa labas umambon muli, ngunit banayad. Inilabas niya ang kamay, hindi malamig, hindi nakakatakot, kundi tila musika. At lahat ng kailangang protektahan ay nasa loob. Lumakad si Francisco patungo sa pintuan at isinabit ang isang maliit na karatulang kahoy sa gilid nito. Nakaukit. Nakatira dito sina Carmela, Antonio, Francisco at sino mang nangangailangan ng silungan. Pagkatapos, isinara niya ang pinto at inilak ito mula sa loob. Hindi upang isara ang mundo, kundi upang protektahan ng mahalaga. Ang dating ikinasugat, naging tulay. Ang dating nagbanta sa kanilang pagkawasak, naging mas matibay na pamilya. At sa silid sa dulo ng pasilyo, tahimik na naghihintay ang isang kuna. Patunay na ang buhay, laging makakahanap ng paraan. Kapag may isang taong piniling bumalik sa tama, kung naantig ka sa pagtatapos na ito, sabihin sa comments, para sa mga ugat na humahawak sa atin at sa pag-ibig na bumubuhat sa atin, tapikin ang like, mag-subscribe, ibahagi ang kwentong ito sa sinumang nakalimot kung gaano kalakas ang pamilyang puno ng dangal. At kapag handa ka ng muling umiyak, ngumiti at maniwala sa kabutihan ng tao, i-click mo ang susunod na kwento. Naghihintay ako ron.